Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2001 Assassination. Noong 2001. Ang lalaking nakamaskara ay mabilis na nag-react nang makita si Evan sa kanyang harapan mismo, isang pulang apoy ang kumislap sa kanyang kanang kamay, at ang kanyang mga daliri ay parang matalas na kutsilyo na tumutusok sa puso ni Evan. Isa rin siyang Xuanxi, at malapit na labanan ang gusto niya. Sayang naman. Bago niya mahawakan si Evan, nanguna si Evan sa paghawak sa kanyang kanang palso. Isang napakalaking puwersa na ganap na hindi mapaglabanan ay nagmula sa mga daliri ni Evan, na nabasag at nabali ang mga buto ng kamay. Napasigaw ang mahabang buhok sa sakit, namulat ang mga mata. Sa kanyang ikasyam na antas ng kawalang kamatayan, hindi man lang niya mahawakan ang kapit ng lalaking nasa harapan niya. Tao pa ba ito? Hindi man lang halimaw. Kasabay nito, ang mga natitirang salitang yelo ay nakasuot ng itim na damit. Hindi man lang ito tiningnan ni Fan, nagpatawag siya ng isang dosenang lumilipad na espada, at direktang gumuhit ng isang dosenang gintong ilaw sa likuran niya, sumisipol. Tulad ng isang dosenang bugzo ng hangin na dumaan, paano mapipigilan ng mga pumatay na iyon na nagngangalang Sulingjing ang walang kapantay na layunin ng espada sa kanilang pagkakawatak-watek, natusok ang isa pa sa kanilang ulo. Ang mahabang buhok na lalaki ay nagulat, ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig, hindi. Imposible. Ang pamimilit na ito. Maaaring ito ay ang emperador. Ang emperador. Si Evan ay tamad na magsabi ng kahit ano, at direkta isang kamay na kutsilyo ang bumasag sa lalamunan ng lalaking ito at nabali ang kanyang gulugad nagpadala ng isang mahabang tirahan at isang grupo ng mga kindergarten, ngunit ito ay nakakaintindi sa kanya, ngunit naiintindihan siya nito. Masyadong hindi mapaghamong. Wala pang kalahating minuto ang itinagal, maliban sa nagmumultuhan kay Bailey Ginge, ang buong pangkat ng mga killer ay naubos na. Hinubad ni Fan ang maskara ng mahabang buhok na commander, at may hindi pamilyar na mukha ng nasa katanghaliang gulang na hindi niya nakilala. Pagkatapos maghanap, nakakita siya ng isang token na may pagkakakilanlan sa kanyang storage ring. Pigilan ang libu-libong kabahayan, Chu Wei, isang lamig ang sumilay sa mga mata ni Evan. Ito. Ang lalaki ay ang subordinate ni King Chi, kaya ito ang mga taong ipinadala ni King Chi. Hindi siya maaaring patayin ni King Chi nang walang dahilan, maaari lamang itong utusan ni Emperor Mingde. Hindi nakakagulat na bigla siyang hiniling na lumahok sa pangangaso sa taglamig, kahit na nahulaan na niya kung ano ang pag-aayos, ngunit ang regalo na ito ay labis. Iniligtas ko ang iyong anak. Ngunit nagpadala ka ng isang tao upang patayin ako. Anyway, manugang din ako, at sapat na ang itim ng puso ko. Huminga ng malalim si Fan. Ang pinakamalupit na pamilya ng emperador, lubusan niyang naranasan ito. Dahil lang sa ipinakita mo ang iyong genius side, papatayin mo na ito ng diretsyo. Ikaw ay walang awa, kaya huwag mong sisihin si Lao Su sa pagiging hindi matuwid. Bagamat si Evan ay hindi isang taong maghihiganti sa kanya, dahil si Emperor Mingde ay may intensyong pumatay, isang sakuna ang panatilihin siya sa madaling panahon. Sa pagkakataong ito, umalis ako sa imperial na lungsod ng ilang daang milya, kaya hindi ko na lang ulit-ulitin. Para kay Su Qingzhou, hindi niya masyadong maisip ang tungkol dito. Hindi niya kayang itago lang siya at hayaan siyang patuloy na magpadala sa kanya dahil asawa niya ito. Pinapatay ng mga tao ang kanilang sarili. Pagkatapos ni Ye. Saglit na nag-isip si Fan, nagbago ang kanyang mukha, nagbago ang hitsura ni Leng Xingchen, at pagkatapos ay nagpalit ng kanyang damit. Matapos makumpirma na walang nawawala, umalis si Ye Fan gamit ang kanyang espada at lumipad patungo sa direksyon ng malaking hukbo kung saan naroon si Emperor Mingde. Kalahati. Sa paglipas ng panahon, nakita ni Ye Fan na si Bailey Ginge ay nakakulong pa rin ng eskrimedor na nakasuot ng itim, at direktang naghagis ng sword light. Mabangis na lumaban si Bailey Ginge, at bigla siyang nakaramdam ng pamimilit sa langit, dahilan para kumilos siya at ang mamamatay tao ng kalaban para dito. Pagkatapos, nakita ko ang isang matalim at walang kapantay na puwersa na bumababa mula sa langit, at ang eskrimedor sa kabilang banda ay bumantong hininga at tuluyang napatay. WHO. Tumangala si Bailey Ginge, ngunit walang tao. Pagkatapos ng kaunting pagdududa, bigla niyang naisip si Evan at nag-alinlangan sandali, ngunit nagngangalit pa rin siya at tumakbo patungo sa kailaliman, sumisigaw ng Ye Concubine, habang tumatakbo siya. Ang hindi niya alam ay dumaan na pala si Ye Concubine sa maulap na kagubatan at bumalik sa langit sa itaas ng malaking hukbo. Hari Chi. At si Emperor Ming ay nagbibiro sa kanilang mga sarili, nag-uusap tungkol sa isang halimaw na kakahanap lang nila, ngunit bigla silang nakaramdam ng isang nakakatakot na pamimilit na biglang bumalat sa kanilang mga ulo. Hindi maganda. Mag-ingat, kamahalan. Unang napansin ni King Chi na may mali, isang asul na halo ang lumitaw sa kanyang buong katawan, ang pamimilit ng Heavenly King na kaharian ay sumabog, at ang parang yelong ambon na enerhiya ay nananatili sa buong katawan niya. Nang tumangala siya, isang pares ng asul na mata ang nagpakita ng gulat. Ito.
Nakita ko ang isang kakaibang lalaki na may isang pares ng mga pakpak na nabuo sa pamamagitan ng hindi mabilang na matutulis na mga espada na kumakalat sa kanyang likuran. Ang mga gintong apoy ay nananatili sa kanyang buong katawan, na may hawak na isang napakaitim na higanteng espada na nahuhulog mula sa langit. Kuya, tumakbo ka dali. Halos paos na sigaw ni Haring Chi. Emperador Ming. Naramdaman din ni De na namanhid ang kanyang anit, at ang kanyang mga mata ay kumislap sa hindi kapani-paniwalang sindek. Paano ito? Ito ang layunin ng espada sa antas ng emperador. Ayon sa makasaysayang mga record, tanging ang layunin ng espada sa antas ng emperador ang maaaring lumitaw tulad nito ang pamimilit at hininga ng mundo ng hari. Ang misteryosong pakiramdam na ito ay hindi maaaring taglayin ng anumang iba pang layunin ng espada. Kahit sila. Alam ni Ye Fan na si King Chi ang may kultibasyon ng Heavenly King, kaya direkta niya itong na-disintegrate at pinatay siya. Kung hindi ito sapat, isa sa alang-alang niya ang paggamit ng sword intent para maghiwa-hiwalay. Hindi siya magpapakita ng labis na lakas, pagkatapos ng lahat, kapag mas maraming kamay ang nasa likod niya, mas magiging ligtas siya. Tungkol naman sa ang dugo ng dragon, ganap na itinago ito ni Ye Fan, pagkatapos ng lahat, napakadali para sa kanila na magduda. Sa isang mabilis na pagsisid, iniwagayway ni Ye Fan ang itim na higanteng espada at nahulog kay Emperor Ming De. Malaki. Ang espada ay gumuhit ng isang higanteng lightsaber blade na 12 ng metro ang haba, kahit na si Emperor Ming De ay umatras na para tumakbo, mahirap itong iwasan. Ang Heavenly Venerate cultivation base ni Emperor Ming, hinding-hindi niya mapipigilan ang kanyang espada. Pinihinto ni Ming Yuan ang tubig. Sa isang sandali, biglang tumalon si Haring Chi Su Chi sa likod ni Emperor Ming De, at itinulak ang kanyang mga palad patungo kay Jiang Wang, isang umaalon na enerhiyang malamig sa yelo sa antas ng langit na hari, na parang isang yelong umuusbong sa agos. Pagkatapos ni Ye, nabangga ito ng sword intent ni Fan, bagamat nahulog pa rin siya, halatang mas mabagal ang kanyang takbo. Sinamantala ni Emperor Ming De ang pagkakataong ito, ibinuka ang kanyang nagyayalong mga pakpak sa likod niya, at lumipad ng malayo sa isang kisap mata. Tungkol naman sa iba pang opisyal ng sibil at militar at ang garrison, wala man lang silang lakas ng loob na manatili, at matagal na silang nawala. Oo. Hindi inaasahan ni Fan na ang likas na kakayahan ng pamilyang Su ay makakaapekto sa kanyang sword intent at magiging mapurol. Nang makitang matagumpay na nakatakas si Emperor Ming De, nakahinga ng maluwag si Su Chi at matalim na nagtanong, sino ang iyong kamahalan? How dare you assassinate Emperor Dazheng? Ang bilis na bentahe ng Jian Yi ay muling naabutan si Emperor Ming. Escort. Gatlang M. Ang mukha ni Emperor Ming ay kasing putla ng papel, nalaman niyang hindi siya makakatakas kahit buong lakas niya. Ang mga sumusunod sa pagkakataong ito, hindi nilayon ni Fan na bigyan ng pagkakataon si Su Chi na harangan siya. Umaasa sa kanyang kalamangan sa bilis, lumapit siya sa harap ni Emperor Ming De, at biglang nahulog, nakaharang sa kanyang daan. Kabanata 2002 Thundercloud. Noong 2002, natarante si Emperor Ming De at nagmamadaling huminto sa paggalaw, sumigaw, ikaw. Sino ka? Ang lakas ng loob mong patayin ako. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, si Ye Fan ay nakacharge na sa isang tuwid na linya, ang kanyang mga pakpak ay pumapagaspas sa likod niya, ang espada ni Pu Kong ay hamampas kay Emperor Ming De. Ang gininto ang liwanag na talim ng espada nang walang kapantay. Pinunit ng sword intent ang enerhiya ng Tian Shui sa katawan ni Emperor Ming De, at pinunasan ito sa leeg ni Emperor Ming De sa isang iglap. Ito dapat ay pinatay sa pamamagitan ng espada, ngunit sa sandaling lumipas ang espada, napagtanto ba ni Ye Fan na may mali? Bang! Si Emperor Ming De sa kanyang harapan ay naging pool ng tubig na yelo at direktang sumabog. Ito ay isang puppet double na ginawa ng magic. Oo. Kumunot ang noo ni Fan, alam na alam niya na ang isang figure sa likod niya ay nagsimulang tumakas muli. Kahanga-hanga, ito ang tunay na katawan ni Emperor Ming De. Mula sa isang semi-invisible outline, muli siyang lumitaw. Tulad ng inaasahan na isa sa 5 maharlikang pamilya ng Heavenly Chosen, ang Ming Yuan Stops the Water ng pamilyang Su ay talagang may maraming paraan at kaunting kasanayan. Upang makapagtago mula sa kanyang pangunawa sa loob ng maikling panahon, itago ang kanyang sarili, at gumamit ng double para harangan ang suntok. Kung tungkol sa lakas ni Emperor Ming Tianzhen, isa na itong magandang pagganap upang makatakas sa kanyang espada. Gayunpaman, ito ay pagkaantala lamang ng wala pang isang segundo pagkatapos ng lahat. Sa mga mata ni Ye Fan, ang bilis ng paggalaw na ito ay masyadong mabagal. Oo. Sinamantala ni Fan ang sitwasyon at pamitik, ang kanyang mga pakpak sa kanyang likod ay pamitik muli, at isinara niya ang itim na higanteng espada, at isang tansong kulay na matalim at magaan na mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kaliwang kamay. Siya, ngayon palang nakita na ang mga trick ng blindfolding. Sa pagkakataong ito, tataas niya ang bilis at papatayin siya ng isang suntok, at hindi na niya bibigyan ng isa pang pagkakataon si Emperor Ming. High-grade spirit weapon. Nang makita ang mahabang espada sa kamay ni Ye Fan, pinaikit ni Haring Chi, na humahabol sa kanya, ang kanyang mga mata.
Sa totoo lang. Nang makita niya ang lumilipad na mga espada na bumubuo sa mga pakpak sa likod ni Yefan ngayon, naisip niya na ito ay hindi kapanipaniwala. Yun. Ngunit lahat sila ay lumilipad na mga espada ng mababang antas ng spirit weapon level. Sa sandaling ito, paanong ang misteryosong Emperor level sword intent powerhouse na ito ay may napakaraming spirit level flying swords? Oo. Narinig din ito ni Fan sa kanyang mga tainga, ngunit hindi niya talaga pinag-aralan ang tungkol sa kanyang sariling mga espada. Sa kanya lang iyon. Kamakailang pagsasanay na natuklasan niya na ang mga lumilipad na espada na maaari niyang ipatawag ay tila bumuti ang kalidad, at ang matatalas na espada ng iba't ibang mga sandatang mahika na hindi mapangalanan ay nagbigay daan sa kanya na maging mas kalmado. Ito pala. Ngayon na ang iyong lumilipad na espada ay isa ng espiritual na sandata. Nangangahulugan ba ito na ito ay mas advanced kaysa sa nakaraang magic weapon level na Phaegian? Balak ni Yefan na mag-aral muli kapag may oras siya, ngunit ngayon ay wala na siyang oras. Hawak ang espada, pagtalikod, ang layunin ng espada ay lumalakas. Om. Gitling. Naramdaman ni Qingfeng ang tawag ng master sa kanyang kamay, at isang nakasisilaw na gininto ang liwanag ang kumislap, at ang layunin ng espada ay nagpaungol sa talam sa tuwa. Liwayway. Sa sandaling gawin ni Yefan ang kanyang unang hakbang, tila ang lahat ng air resistance sa kanyang paligid ay wala na, at ang kanyang katawan ay gumuhit ng isang tuwid na gininto ang sinag, na nagdala ng isang mabangis na sword glow. Tumigil ka. Desperado na sumugod doon si King Chi, at sinubukang hawakan ng malaking yelong kuko si Yefan mula sa likuran, ngunit nang kumilos siya, hindi niya mahawakan ang anino ni Yefan. Tumangala ulit. Nakita ko si Emperor Mingde, na tumatakbo palayo, na lumilipad na ang ulo. Hindi man lang nag-react si Emperor Mingde, wala na ang ulo niya, tumakbo ang katawan niya ng 7 o 8 hakbang pasulong, at tuluyang natisod. Isang espada, namatay ang Emperador Dasheng. Nakatayo sa tabi ng bangkay, ang mood ni Yefan ay hindi masyadong nagbabago. Napakaraming malalaking eksena ang naranasan niya, at nakapatay ng napakaraming makapangyarihang tao at mahahalagang tao. Si Chansen Ming Emperor, kahit na siya ang hari ng isang bansa, ay talagang hindi mataas ang ranggo sa kanyang kill list. Sa paglingon, ang mga mata ni Yefan ay kumikinang sa gintong apoy, at ang target ay kay King Chi. Ang taong ito ay kasabwat, at palagi niya itong iniimbestigahan. Ang pagpatay ay inaalis din ng isang nakatagong panganib. Namamanhid ang anit ni Chi, nasaan ang lalaking ito? Sagrado. O kaya, nasaan ang loko? Paano patayin ang Emperor Dasheng, pareho pa rin ito nang wala? Siya ba? Naiintindihan mo ba talaga ang ginawa niya? Iyan ang emperador ng dakilang ekspedisyon. Ang anak ni Emperor Mingju, ang makapangyarihang tao sa banal na kaharian. Ngunit ngayong napagtanto niyang papatayin siya ni Yefan, wala nang panahon si Su Qi para isipin ang pagkamatay ng emperador. Mingyuan Cold Light Armor. Ang kapangyarihan ng bumuo ang Tian Shui ng mga hibla ng yelo at baluti na bakal sa katawan ni Su Qi, na nagniningning ng maliwanag. Kasabay nito, inilabas ni Su Qi ang isang espada na gawa sa asul na malamig na bakal at tinitigan si Yefan. Alam niya na ang bilis niya ay hindi talaga kalaban ni Yefan, kaya lang niyang labanan ito. Kinaikit ni Yefan ang kanyang mga mata, ang taong ito ay hindi tanga, alam niyang walang kabuluhan ang pagtakas, at ang unang bagay na naisip niya ay palakasin ang kanyang depensa at ipagtanggol ang kanyang buong lakas. Gayunpaman, sa mga mata ni Yefan, ito ay walang kabuluhan. Sa ilalim ng parehong cultivation level, maliban na lang kung makatagpo siya ng kakaibang skill na kapantay ng Emperor level sword intent, ang kanyang walang kapantay na sword intent ay dudurog sa lahat ng skill. Oo. Bahagyang bumaba si Fan, at ang kanyang katawan ay muling tumakbo patungo kay Su Qi na parang ligaw na dragon. Ming Shui Slash. Ang mga braso ni Su Qi ay sumabog na may kahangahangang lakas, at ang laslas na sable sa kanyang kamay ay patuloy na naglalaslas ng mga bughaw puting blade na liwanag ng kapangyarihan ng Tian Shui. Parang isang bagyo ng yelo at nyebe, ang mga blades ay tila direktang dinurog si Yefan. Si Yefan ay hindi natakot, at ang mga pakpak ng kaliskis ng dragon sa likod niya ay sumabog, naging isang Stegosaurus, at umuungal sa kanyang harapan. Keng keng keng, Stegosaurus. Direktang binasag ang lahat ng talim ng malamig na liwanag ng Earth, at lahat sila ay napahamak at nagkalat. Sa isang iglap, lumabas si Yefan mula sa likod ng Stegosaurus, at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay tumusok na sa noo ni Su Qi. Ding! Gatlang M. Huminto si Yefan, at ang lumilipad na espada sa kanyang kamay ay talagang hinarang ng asul na saber ni Su Qi. Kinagat ni Qi ang kanyang mga ngipin at inilagay ang talam sa kanyang harapan, karapat-dapat na labanan ang espada ng kamatayan. Gustong patayin ang haring ito. Hindi ganoon kadali. Umungol si Su Qi. Natagpuan ni Yefan na nakabaluktot ang kanyang espada. Kahit na may wuswang sword intent, nabigo itong mabutas ang makapal na saber ng kalaban. Tila pambihira ang materyal ng talam ng kalaban. Ngunit walang pakialam si Yefan, naglabas siya ng isa pang espada gamit ang kanyang kaliwang kamay at direktang sinaksak ang tiyan ni Su Qi.
Mabilis na umatras si Chi, iniiwasan ang espada at kasabay nito ay sinamantala ang haba ng saber-cutting saber para laslasan pabalik kay Ye Fan. Walang humpay na hamarang si Ye Fan ng espada, at kasabay nito ay nagsagawa ng sayaw ng espada ni Senador Luo. Ang mga lumilipad na espada na nananatili sa paligid niya, sinimulan ni Ye Fan na gamitin ang mga espada gamit ang dalawang kamay ng sabay, tulad ng sayaw ng kamatayan ng mga espada, patuloy na dinidiin patungo kay Su Chi. Tinak, asarin, walisin, pumili, ituro, patuloy na lumipat sa pinakaangkop na lumilipad na espada, at patuloy na gumawa ng mga galaw. Kang keng 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 keng. Ang dobleng espada sa Ye. Ang mga kamay ng Fan, at ang mga lumilipad na espada na tumulong sa anumang oras sa lahat ng direksyon, ay gumagawa ng tunog ng mga espada na walang tigil na nagsasalpukan. Nababaliw na si Chi, hindi pa siya nakakita ng ganoong sword move. Ang pangunahing punto ay ang mga lumilipad na espada na ito ay alinman sa middle grade o top grade. Saan siya nanggaling sa napakaraming magagandang espada? Si Chi ay maaaring magpatuloy lamang sa pag-atres, ipagtanggol ang kanyang mahahalagang bahagi gamit ang kanyang saber, ngunit ang mise-en-scene ng opens iba ni Ye Fan ay nag-iwan sa kanya ng walang oras upang huminga, lalo pat lumaban. Path A. Espada. Tinusok ni Ye Fan ang kaliwang dibdib ni Su Chi. Path. Dalawang espada. Direktang tinusok ni Ye Fan ang kanang binti at kanang braso ng kalaban. Sumigaw si Su Chi, at napagtanto niyang nakikipaglaban siya sa isang halimaw. Hindi pa banggitin ang nakakatakot na pisikal na lakas at bilis na ito, kahit na hindi sinasamantala ng kalaban ang layunin ng espada sa antas ng emperador, siya ay ganap na natalo sa mga trick. Sa 3 pang sugat sa kanyang katawan, ang bilis ni Su Chi ay lubhang naapektuhan, at hindi na siya nakatiis. Inaasahan ni Ye Fan ang gayong tagumpay, ngunit sa katunayan, nagawang harangan ni Su Chi ang higit sa 100 galaw, na isa ng magandang resulta. Siyempre, ito rin ay dahil mayroon siyang isang dissenting espiritual na sandata, isang sable, na nakatulong sa kanya na labanan ang maraming pinsala. Tungkol naman sa ang malamig na light armor sa kanyang katawan, hindi talaga nito mapapahina ang layunin ng espada ni Ye Fan. Ito ay tapos. Oo. Tahimik na nag-isip si Fan, at sinaksak ng espada ang lalamunan ni Su Chi. Ngunit sa sandaling ito, ang katawan ni Su Chi ay naging pool ng tubig na yelo. Itong pakulo na naman. Sumimangot si Ye Fan, nanlabo ang kanyang mga mata, at agad niyang nakita ang isang figure na nagmamadaling tumakbo palayo sa hindi kalayuan. Kinaladkad ni Su Chi ang kanyang nasugatang braso at ibinuka ang kanyang nagyayelong mga pakpak sa likod ng kanyang likuran, nagbabalak na umatras, ngunit ang kanyang bilis ay walang pagkakataon. Hindi umimik si Ye Fan, at binalak siyang patayin gamit ang isang espada. Ngunit nakaramdam ako ng kagilahil-alas. Ito, pamimilit ay, oo. Itinaas ni Fan ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay solemn na, para lamang makita mula sa direksyon ng imperial na lungsod, ang isang makapal na bughaw itim na ulap, kumikislap na may electric light at kulog, sa bilis ng kulog, ito ay dumating sa kalangitan sa ibabaw ng Twilight Forest sa isang kisap mata. Kabanata 2003 talagang mamamatay. Noong 2003, ang mga mata ni Chi Wang Su Chi ay puno ng panatismo, at siya ay tumawa ng tuwang-tuwa, ha. Bobo at walang ingat na tao. Ikaw ang hari na walang mensahe na bumalik sa imperial na lungsod. Tapos ka na. Paano ang layunin ng Emperor-level sword? Patay na. Pinagalitan ni Ye Fan, ang taong ito ay talagang sinasadyang nagpapaliban ng oras. Bagaman, nahulaan ni Ye Fan na si Emperor Taishang Emperor Mingzhou ay maaaring sumugod, hindi niya inaasahan na sa ganoong kaikling panahon, si Emperor Mingzhou ay dadaan ng daan-daang milya mula sa imperial na lungsod patungo sa kagubatan na ito. Anong klaseng abnormal na bilis ito? Sagradong kapangyarihan. Kung tutuusin. Hindi alam ni Ye Fan kung anong uri ng pag-iral ang banal na lupain, hanggang sa naramdaman niya ang pressure na bumabagsak mula sa langit sa sandaling ito, at lahat ng balahibo sa kanyang katawan ay tumayo. Walang uliran. Pang-aapi, mas masahol pa sa orihinal na hari ng araw ng paghuhukom. Ito ay isang husay na pagkakaiba. Hindi ito maihahambing sa Dharma King of Doom na umaasa sa pangangalap ng enerhiya ng planeta. Ngunit ang pagkabigla ay pagkabigla, si Ye Fan ay hindi masyadong natatakot na mag-isip. Patayin si Su Chi, pagkatapos ay umatras. Mabangis na kumislap ang mga mata ni Ye Fan, at nagpasya siya na hindi na niya kailangang makipaglaban kay Emperor Mingzhou ngayon, ito ay walang kabuluhan. Ang lumilipad na espada sa kanyang kamay ay kumislap ng nakakasilaw na gintong liwanag, at humakbang si Ye Fan. Don't break na. Ito lamang. Kinuha ang espadang ito para patayin ang nasugatang Su Chi at umatras. Ang figure ni Ye Fan ay naging isang gintong bahaghari, at lumipad ito sa layo na 12 ng metro sa isang iglap, napakabilis kaya hindi ito naiwasan ni Su Chi. Ang mga mag-aaral ni Su Chi ay lumiit, at ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Nasusuka siya. Ang lokong ito. Papatayin siya ng pinakamalakas sa banal na kaharian na ito. Boom! Ang figure ay tila nakakuha ng hindi mabilang na asol na electric light after images,
at talagang sumugod sa harap ni Yefan, mula sa thundercloud ng daan-daang metro, at direktang nahulog sa trajectory ng espada ni Yefan. Ginto. Hinarang ng asol na figure si Mang. Bang! Si Yefan, na gumamit ng Dawnbreaking Sword Intent, ay direktang tinamaan ang figure, na parabang nataman niya ang isang matayog na iceberg, at ang buong tao ay nagulat at lumipad ng pabaliktad. Nakaramdam si Yefan ng matinding pananakit sa buong katawan niya, nabaligtad ang kanyang mga internal organs, matamis ang kanyang lalamunan, at halos hindi na siya masubo ng dugo. Kahit na, ang espada ay lumipad ng higit sa 100 metro ang layo. Pagkalapag, itinaas ni Yefan ang kanyang ulo na may matagal na takot. Nakita ko ang isang makapangyarihang lalaki na may mahabang pilak, puting buhok at isang alampay, ngunit ang kanyang mukha ay mukhang nasa unang bahagi ng edad na 40, at ang kanyang katawan ay higit sa 2 metro ang taas. Nakatayo doon na walang ekspresyon ang mukha. Ang lalaki. Ang enerhiya ng Tianshui na nagmumula sa kanyang katawan ay hindi kapantay ng Emperor Ming at King Qi. Parang ganun. Dahil sa pagsasama-sama ng iba pang mas mataas na antas ng kapangyarihan, ito ay tumaas sa isang ganap na naiibang kaharian. Ang enerhiyang ito ay parang apoy na pinag-uugnay ng mga kristal na yelo at kidlat, at ang buong tao ay parang Diyos ng digmaan na nagpapalabas ng asul, puti, dilaw, at dilaw na mga ilaw na nakatayo ng marilag sa harap ni Yefan. Oo. Mahigpit na hinawakan ni Fan ang lumilipad na espada sa kanyang kamay, ang kanyang kamay ay nanginginig ng hindi namamalayan. Hindi ko alam kung kinakabahan ito o nasa sabik. Tumingin siya sa. Ang lalaking ito na walang takot, nakatingin lang sa kanya ng ganito ay isang pressure na hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Kung ang isip ay hindi malakas, ang figure ng lalaki sa kanyang harapan ay laking walang hanggan, at sa huli, ito ay parang nakatingala sa isang higanti at tuluyang gumuho. Ito ang Supreme Emperor ng Dasheng, isa sa 12 banal ng Great Desolation, ang Heavenly Chosen na nagtataglay ng pinakamataas na talento ng mysterious physique, ang Great Emperor Mingju, Su Juzin. Ang mahiwaga. Sa makatuwid, maaari niyang tawagan ang hangin at tawagan ang mga ulap, at ang kulog at kulog ay dumadaloy dito, at maaari rin siyang maging tulad ng kuryente, labanan ang layunin ng espada. Si Su Qi ay nagbigay galang kay Emperor Taishang. Maraming salamat sa pagligtas ng iyong buhay. Nanginginig na lumuhad si Haring Qi sa lupa at lumuhad doon. Sa katunayan, hindi niya nakita si Su Huexan sa loob ng maraming taon, at ngayon ay nanginginig siya nang magsalita siya. Su. Hindi nagsalita si Huexan, bagkus ay iwinagayway lamang niya ang kanyang kaliwang kamay pabalik, na nagpapahiwatig na si King Qi ay maaaring umalis. Tulad ng utos. Bagamat gusto ko talagang makita ang susunod na labanan, si Haring Qi ay hindi nang ahas na manatili sandali, at tumakbo palabas ng kagubatan ng buong lakas. Sa huling sandali, ibinaling ni Su Qi ang kanyang ulo at sumulyap kay Yefan na may kabalintunaan, na parang nakatingin kay Yefan. Nakakakita ng patay na tao. Magulo na larangan ng digmaan, natahimik siya saglit. Sinulyapan ni Su Huexan ang bangkay ni Emperor Mingde na may ibang ulo, kalmado ang ekspresyon nito, na parabang hindi niya ito anak. Siya. Tumingin pabalik kay Yefan, sa malalim at mayamang boses, nagtanong, sino ka? Sabi ko, pakakawalan mo ba ako? Naramdaman ni Yefan na gumaling na ang sugat sa kanyang katawan, at dahan-daang tumayo. Maliban na lang kung, masasabi mo sa akin ang dahilan kung bakit kita pinakawalan, sabi ni Suju na walang ekspresyon ng mukha. Huminga ng malalim si Yefan at sinabi ang totoo, talagang hindi siya siguradong lalaban kay Su Huexan, kaya seryoso niyang sinabi, ako si Lucifer, at nagmula ako sa isang organisasyong tinatawag na Inferno. Kung laban ka sa akin, laban ka sa pinuno ng ating organisasyon, ang hari ng impyerno. Isa siyang powerhouse na hindi mo kayang masaktan sa iyong malaking kampanya. Maniwala ka man o hindi. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagtanong si Su Huexan. Ibig sabihin, hindi ikaw ang pinuno ng organisasyong ito, may pinuno ka ba? Tumango si Yefan, na nagpapanggap na napakalakas ng kanyang amo. Nagsisinungaling ka. Direkta at tiyak na bamantong hininga si Su Huexan. Sumimangot si Yefan, bakit? Ang pinakapangunahing kondisyon para maunawaan ang Emperor-level sword intent ay hindi magkaroon ng puso ng pagsuko. Ang emperador ay ang emperador. Supremo. Mayroon kang layuning espada sa antas ng emperador, at dalawa lang ang posibilidad. Nagsinungaling ka, o ikaw mismo ang haring impyerno na iyon. Ang mga mata ni Su Huexan ay nagningning ng nakasisilaw na asol at puting kinang, at ang madilim na asol at itim na ulap sa kalangitan ay tila nag-transform sa isang higanteng hayop na tila nilalamon ang kalangitan. Ang makapal na ulap ay gamulong. Kulog go, maraming puno ang patayo. Kamangmangan anak, paano mo ako dein? Magdusa. Sa lalong madaling panahon. Itinaas ni Su Huexan ang kanyang kamay, nakita niya ang isang itim na buhawi ng hangin sa kalangitan, na may mga pagsabog ng golden blue thunderbolts, biglang bumaba sa katawan ni Yefan sa isang kisap mata. Ang gayong mahusay na komunikasyon sa pagitan ng langit at lupa ay natapos sa isang iglap. Boom! Bagamat si Ye. Nag-react ang fan at sinubukang iwasan ito, masyadong mabilis ang pagbaril ni Su Huexan, at ang coverage ng buhawi ay napakalaki kaya wala siyang oras para makatakas.
Ang madilim na buhawi ay isang kidlat na bagyo na pumatay kay Yefan at hindi mabilang na mga halaman at mga bato. Gamulong sa himpapawid, nagkaroon ng pagsabog ng electric fire at kumulog. Ang mga bato ay nabasag sa hangin at ang mga damo at mga puno ay direktang tinadtad sa coke. Oo. Pakiramdam ni Fan ay patuloy na hinihiwa ang kanyang katawan. Ang nagyayelong talim ng hangin at ang nakakapasong kulog at kidlat ay nagparamdam sa kanya na mas maganda ang buhay kaysa kamatayan. Ang kanyang dobleng pagkakawatak-watik at ang walang kapantay na proteksyon sa layunin ng espada ay nasa harap ng mga mata ni Su Wexen. Walang laban. Ito. Ang kapangyarihan ba ay nakuha mula sa kapangyarihan ng banal na kaharian, mula sa kaguluhan. Ang kapangyarihan sa kaguluhan ay mas primitive kaysa sa kapangyarihan ng langit at lupa. Pakiramdam ni Yefan ay halos hindi makapag-isip ang kanyang ulo. Sige ganito. Mamamatay talaga yan. Ako. Hindi na makatiis. Mamamatay talaga kung mananatili ako sa trump cards. Sa dagandong ni Yefan, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ginamit ang kanyang magagawa. Triple disintegration. Pagkawatak-watik ng layunin ng espada. Matinding sword intent. Ang mga selula sa buong katawan ay tila pinasabog, at ang likidong gininto ang elixir sa dantian ay damaloy sa hindi mabilang na bilis, tulad ng isang mabangis na kabayo na tumatakbo ng ligaw. Boom! Gatlang M. Ang layunin ng gininto ang espada na sumambulat sa buong pamumulaklak ay naging isang umaalon na likidong siklab ng galit, na nagmamadaling lumabas mula sa madilim na kulog at kidlat na buhawi. Nakatayo sa parehong lugar, ang palaging walang pakialam na mukha ni Su Wexen, sa unang pagkakataon, ay medyo nagulat. Kabanata 2004 na Su Wexen. Ang makapangyarihang healing power ng triple disintegration noong 2004 ay nagbigay daan kay Yefan na mabilis na makarecover sa lahat ng peklat sa kanyang katawan. Sa parehong oras, ang katawan ni Yefan ay natatakpan ng gininto ang espada na parang tubig, tulad ng isang dragon na lumalabas sa dagat. Ang ginto. Ang tubig ng lawa ay mabilis na kumalat, na bumubuo ng isang kahanga-hangang tanawin sa hangin. Nakakabaliw na alon. Itinulak ni Yefan gamit ang isang kamay, at ang lawa ay lumikha ng mabagyong dagat, tulad ng isang higanteng gintong likidong hayop, na malapit ng lumunin si Su Wexen. Sword intent liquefaction. Napapikit si Wexen, ngunit hindi nagmamadali, itinaas ang kanyang kamay at itinuro ang gintong alon na parang tsunami, tila narinig ng hangin ang tawag, at biglang sumabog ang kapangyarihan ng langit. Kung may malaking puting daloy ng hangin, ito ay magiging isang marahas na ipoypo sa isang iglap, at ang malaking talim ng hangin ay tanggeyin ang likidong layunin ng espada at aalisin ito. Sa kalagitnaan ng hangin, ang gininto ang likido at ang puting gas vortex ay nag-agawan sa isa't isa, na gumawa ng mga pagsabog ng parang talon na pagkabigla. Unti-unti. Habang ang bug zone ng hangin ay patuloy na umaalingaw-ngaw patungo sa kalangitan, parang ang gininto ang anyong tubig ng isang buong lawa ay ililipad sa hangin. Walang hangin at walang alon, at natural na matatenggay ng hangin ang tubig. Alam din ito ng Fan, ngunit hindi niya inaasahan na ang hangin ni Su Wexen ay napakalakas. Sa pangkalahatan, ang pinili ay gisingin ng isang uri ng pinili na kapangyarihan, langit na apoy, langit na tubig, at iba pa. Gayunpaman, ang ilang mga mapalad ay magi gising sa iba't ibang kakayahan. Obvious naman. Itong Su Wexen ay hindi lamang ang mahiwagang katawan, ngunit mayroon ding iba't ibang kapangyarihan sa paggising. Kung tutusin, may gap pa rin sa paglilinang. Bagamat makapangyarihan si Shangshan Rou Shui, ngunit nakatagpo ang isang kalaban ng pareho o mas mataas na kaharian, ito ay kapareho ng Collapsing Heaven Sword Rain. Ang isang malawak na hanay ng mga paraan ng pag-atake ay palaging magiging mahirap na makamit. Nang makitang hindi siya makagalaw, maaaring hindi mabilis na makatakas si Fan, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang sumayaw sa tubig ng Chanho Lake para maiwasan ang marahas na hangin. Kung nabigo ang isang suntok, subukang taasan ang presyon ng tubig. Dahon. Isang patak ng gininto ang tubig ang lumabas sa kaliwang kamay ni Fan, at ang napakalaking tubig sa lawa ay mabilis na naipon. Ang Milky Way. Babagsak ng 9 na araw. Boom! Kasama ang patak ng tubig bilang flashpoint, si Shangshan Roushu ay naging isang tuwid na marahas na water cannon, umaatungal patungo sa Su Wexen. Malamig na bamantong hininga si Su Ju, nang hindi nagbabago ang kanyang mukha, nang walang anumang balak na umiwas, diretso siyang lumapit at nagpatawag ng asol na yelong bug zone ng hangin. Ang mabangis na hangin sa kalangitan ay may halong napakalamig na tubig sa kalangitan, na ginagawang mas malakas na hadlang ang yelong kristal na ito kapag nakipag-ugnayan ito kay Shangshan Roushui. Bagamat ang gininto ang likido ay nagpapatuloy, patuloy itong bumagal nang umabot sa kalahating punto. Siksik na nagyayelong tunog ang dumating. Nanliit ang mga mata ni Yefan, hindi siya makapaniwala, ang kanyang superior na kabutihan ay parang tubig, at siya ay nagyelo. Para itong mahabang gininto ang dragon na nagyelo sa himpapawid, nahihirapan sa sakit, na nagpapahirap sa pagsulong. Saglit na natigilan si Yefan na may mas malala pang nangyari.
Ang hangin at mga kristal ng yelo ay patuloy na nagsasabi sa operasyon, na nagdulot ng hindi mapakali at lumalakas na agos, na direktang sumunod sa Changshan Rosway at kumalat sa harap ni Ye Fan. Boom! Ang asul na lilang Thunderbolt ay parang electric snake na hamampas ng marahas pagkatapos makatulog. Inalog-alog nito si Ye Fan at lumipad palabas. Natigilan si Ye Fan, nakaramdam siya ng manhid sa buong katawan, at may naaalab na amoy sa kanyang hininga. Ang conductivity ng likido ay mas malakas, na naging dahilan ng pagpasa ng kidlat ng napakabilis. Ang katulong. Ang gintong likido na pumuno sa langit ay biglang gumuho, naging hindi mabilang na mga patak ng ulan, at muling naglaho. Hindi binigyan ni Juzin ng pagkakataon si Ye Fan na huminga. Sa isang casual na paggalaw, hindi mabilang na misteryosong yelo at hanging sibat ang namuo sa kalangitan, at binomba nila ang lokasyon ni Ye Fan na parang carpet. Long. Mabilis na nagpatawag si Ye Fan ng folding light sword at shield at inilagay ito sa ibabaw niya, na hamarang sa isang malakas na suntok. Ito ay hindi isang ordinaryong pag-atake, kahit na siya ay isang triple disintegration, hindi niya ito maaaring labanan. May ice fog sa harap. Damn it! Isang malabong asul na figure ang lumitaw na parang multo. Ang bilis ay napakabilis kaya't si Ye Fan ay walang oras para umiwas. Oo. Hinarang ni Fan ang kanyang mga braso sa kanyang harapan, at sa isang iglap, isang sipa ang direktang tumama, sinipa siya ng buo. Bang! Ginamit ni Ye Fan ang puwersa sa kanyang likod upang direktang basagin ang 3 puno, hinawakan ang ika-4 na puno gamit ang kanyang kaliwang kamay, at pagkatapos ng pag-ikot ng kanyang katawan, tumakbo siya pabalik. Sa sandaling ito, lumitaw si Su Huexan sa likod ng ika-4 na puno. Noong una ay binalak niyang hintayin si Ye Fan na lumapit at sumipa muli, ngunit wala siyang laman. Tumingin si Su Huexan kay Ye Fan, na tumakbo ng mahigit 100 metro ang layo, na may pagtataka, buo ka pa rin, ang iyong katawan. Ay medyo kawili-wili. Napabuntong hininga si Ye Fan, malakas ang tibok ng kanyang puso. Ang lakas at bilis ng Su Huexan na ito ay maaari talagang ma-stretch ng kaunti pagkatapos ng pagkawatak-watek ng triple layer. Kung maghiwa-hiwalay ang dalawang patong, ang sipa kanina ay talagang makakasakit sa kanya sa loob. Ang punto. Tila tinutulungan siya ng hangin sa lahat ng direksyon. Nagtago man o bumibilis, gumagalaw siya ng walang laban. Ito ay ang bilis na maaaring idulot sa pamamagitan ng paglalapat ng hangin sa advanced na kaharian. Ye Fan ay isang eye-opener. Gayunpaman, tulad nito, imposibleng lumipat mula sa imperial na lungsod patungo dito sa maikling panahon, kaya tiyak na hindi ito ang limitasyon ng Su Huexan. Tumakas, kung mas iniisip mo ito, mas imposible ito. Laban lang. Dahil ang mataas na antas ng pagpatay ay hindi sapat para sa malakihang pagpatay, pagkatapos ay pumili ng mas matinding paraan ng pakikipaglaban para sa single-person na pagpatay. Pero, parang wala na akong sword intent at kakayanin ko ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi ko na magagamit muli ang Purgatory Sword Demon. Kung madyay gising akong muli pagkatapos ng ilang dekada, o hindi na talaga ako magising, di ba? Walang natira. Pwede ba? Maging na pinagkadalubhasaan ko lang ang triple disintegration sa pamamagitan ng mahirap na pagsasanay, at lahat ng ito ay walang kabuluhan. Sandali lang. Isang flash ng ilaw ang kumislap sa Ye. Ulo ng Fan, oo. Ako ngayon ay isang triple disintegration, marahil. Maaari ko bang subukan ang trick na iyon? Mabilis na pumasok sa isip ni Ye Fan ang mga kaisipan, sa katunayan, tumagal ito ng wala pang 1 segundo. Bakit maghintay para sa kamatayan? Walang pakialam ang ekspresyon ni Su Huexan, at hindi niya sinasadyang magpigil, itinaas niya ang kanyang mga kamay, nang makita kung saan nakatayo si Ye Fan, isang madilim na kidlat na bagyo ang muling sumabog sa isang iglap. Nang makitang malapit na siyang masangkot, tinawag ni Fan ang itim na higanting espada ng walang pag-aalinlangan, biglang sinaksak sa lupa, at pinatatag ang kanyang katawan. Ang katawan ng Sword God. Isang gintong higanti na may napakagandang sword intent ang bumangon mula sa katawan ni Ye Fan. Ang mga mata ng katawan ng Sword God ay kumikislap na may nakasisilaw na gintong liwanag, tulad ng 2 pag-ikot ng buong araw, nagniningas, hindi galit at pagpapalaganap sa sarili. Gayunpaman, sa madilim na buhawi, sa sandaling lumitaw ang katawan ng Sword God, ito ay patuloy na nabubulok, at ang gininto ang liwanag ay gumuho. Bakas sa mga mata ni Ju ang isang dampi ng paghamak. Sa kanyang opinyon, ang ganitong uri ng pandaraya ay isang hitsura lamang. Gayunpaman, sa susunod na segundo, nakakita ng mali si Su Huexan at bahagyang sumimangot. Ito ba? Kabanata 2005. Noong 2005, nakita ko ang Sword Intent Giant na tatayo na sana ng may pagmamalaki, ngunit biglang lumiit at lumiit. Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga ngipin, hinimok ang kanyang Sword Intent na gininto ang core, at patuloy na ginagamit ang kanyang Ultimate Sword Intent Compression Method para tuloy-tuloy na i-condensed ang katawan ng Sword God. Ang katawan ng isang Sword God na maaaring maging isang malaking bundok, sa ilalim ng operasyon ng Ultimate Sword Intent, ay patuloy na lumalapit sa hugis ng katawan ni Ye Fan.
Para itong magpapasabog ng napakalakas na bomba, at pagkatapos ay puwersahang kolektahin ang lahat ng shockwave at init na enerhiya ng pagsabog nito pabalik sa shell. Naramdaman ni Yefan na walang bahagi ng kanyang katawan na hindi nakakaramdam ng sakit, dahil gusto niyang palabasin ang katawan ng Sword God, ngunit bawiin din ito, na parang dalawang puwersa ang patuloy na pinupunit ang bawat cell. Ngunit kailangan niyang magtiyaga, dahil alam niyang hindi ito ang kanyang limitasyon. Kaya niyang magpatuloy. Grabe ang katawan ng Diyos ng Espada. Ang katawan ng Diyos ng Espada. Umaagos ang dugo mula sa sulok ng bibig ni Yefan, at may mga sinulid na dugo na umaagos mula sa buong katawan niya. Sa kabutihang palad, kahit na siya mismo ay nasa sakit sa oras na ito, tama ang pag-atake ni Su Wexen. Wala siyang gaanong epekto, dahil karamihan sa pinsala ay na-offset ng katawan ng Sword God. Sa loob lamang ng ilang segundo, naramdaman ni Yefan na maraming siglo na ang lumipas, dahil alam niyang hindi siya bibigyan ng kanyang kalaban ng masyadong maraming oras para gamitin ang kanyang mga panlilinlang. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, ang katawan ng Sword God ay sa wakas ay nakompres sa katawan sa pamamagitan ng limitasyon. Om! May nanginginig na tunog mula sa itim na higanting espada na hawak sa magkabilang kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa excitement, na parabang nararamdaman ko ang malakas na kapangyarihan na nagmumula sa mga kamay ng Master. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Yefan ay parang katawan ng isang Diyos ng espada, maliwanag na tulad ng dalawang gintong apoy, tulad ng isang sulo. Ang buong katawan ay tila nagsasapawan ng gintong liwanag at anino, minsan kumikislap, minsan nawawala, parang sinapian ng Diyos. Ramdam ni Yefan na ang kanyang puso, mga daluyan ng dugo, at dugo ay umaalon sa hindi pa nagagawang bilis. Ang mga kalamnan ay parang kumakain ng daan-daang toneladang pampasabog, at ang buong katawan ay biglang napuno ng lakas ng pagsabog. Ito ang paraan upang ganap na i-compress ang katawan ng Sword God sa katawan ng isang tao at pagsamahin ito sa limitasyon. Ang katawan ng Sword God ay hindi na isang simpleng pag-synchronize, hindi na isang simpleng malakihang pag-atake, kundi isang sword intent na ganap niyang kinokontrol. Ang makapangyarihang katawan pagkatapos ng triple disintegration, at ang pagsasanib ng Sword God, ay nagpanday ng Sword God Overlord. Ang sword intent na ito ay inisip ni Yefan pagkatapos niyang mapagtanto ang ultimate sword intent. Naramdaman niya na ang kanyang katawan ng Sword God ay talagang isang prototype lamang, dahil ang sobrang lakas ng sword intent ay masasayang at hindi sapat na flexible. Sa makatuwid, kung paano gawing mas makatwiran ang katawan ng Sword God ay palaging direksyon ng pag-iisip ni Yefan. Mula nang magkaroon siya ng tunay na layunin ng espada, sinisikap ni Yefan na umunlad. Ngunit ang pinakapangunahing problema sa simula ay ang kanyang katawan ay hindi makayanin ang pinsala na isasama ng katawan ng Sword God pabalik sa katawan. Bagamat ang katawan ng Sword God ay ang kanyang sariling sword intent, ang biglaang pagpigil ay magdudulot din ng ilang panloob na pinsala. Kung hindi ito mababawi sa oras, katumbas na ito ng pagpapakamatay. At ngayon, ang triple disintegration ay nagbigay sa kanya ng gastos sa paghahagis. Sa sandaling natapos ang Sword God Hegemony Body, nang walang pagtutol ng katawan ng Sword God, ang bagyong buhawi ay umungol na may kasamang kulog at kidlat. Si Yefan ay puno ng hindi mauubos na kapangyarihan sa oras na ito. Umungol siya at naging isang gintong electric light. Inihagis ni Woran ang higanting espada, hinati ang bagyo, at sumabog. Marahil ito ay dahil ang katawan ng Sword God's Hegemony ay nakakaapekto hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa utak, pakiramdam ni Yefan na ang kanyang fighting spirit ay walang katulad na mataas sa sandaling ito. Isa lang ang nasa isip ko, digmaan. 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 Si Yefan ay hindi na napigilan, hindi na isinasaalang-alang ang pagtakas, siya ay tulad ng isang baliw na hayop, at tulad ng isang baliw na eskrimador. Ang katawan ay gumagalaw na parang gininto ang liwanag at anino, ang itim na higanting espada ay kinaladkad ang mahabang itim at gininto ang buntot nito, at sa isang kisap mata, ito ay kumislap sa harap ni Su Wexen. Ang higanting espada ay walang katulad na mabilis sa mga kamay ni Yefan, at ang bilis ng pag-indayog pababa ay kasing bilis ng itim na kidlat. Heng! Nag-react si Su Wexen, at agad na naglabas ng isang pares ng black gold na 4 na talim na mace, tumawid ito sa harap niya, at direktang hinarang ang espada ni Yefan. Ang layunin ng espada at ang kapangyarihan ng Heaven's Choice ay nakabuo ng kapangyarihan ng lupa, na direktang nagdulot ng shockwave na sumasaklaw sa daan-daang metro, at ang mga halaman, puno at bato ay gumuho. Ang lupa ay nanginig. Nabasag ang matigas na lupa sa ilalim nilang dalawa, at ang mga bato sa ilalim ng lupa ay hindi matiis, lumubog sa malalim na hukay na ilang metro. Ang mga braso ni Su Wexen, na may buhol-buhol na mga kalamnan, ay patuloy na sinusundan ng malakas na suntok ni Yefan, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling hindi nagbabago. Ang itim at gintong double mace ay inukita ng puting ulap na pattern, at ang malamig na hangin ay nagpapanatili ng puting ambon sa paligid ng katawan nito. Alam mo, minsan ko nang pinatay ang makapangyarihang barbarian na hari sa banal na kaharian noon. Kung ikukumpara sa malalayong pag-atake, mas magaling pa ako sa santukan. Sabi ni Suju sa malalim na boses. May bakas ng kabaliwan sa mukha ni Yefan, at ngumisi siya, nagkataon lang iyon, gayon din ako.
Sumimangot si Su Huexan, at ang kanyang mga mata ay naging matalas at matalas. Biglang, sabay na tumalbog ang dalawa sa magkabilang dulo na parang dalawang bagyo, na nagbukas ng distansya. Ngunit sa susunod na segundo, ang dalawa ay muling kumatok sa isa't isa. Ang bug zone ng hangin ay humampot sa lupa, at ang yellow ay umikot sa paligid, si Su Huexan ay gumuhit ng asul-puting liwanag at anino, at ang dobleng maze sa kanyang kamay ay naglabas ng isang matalim na tunog ng pagbagsak sa hangin. Ang bilis ni Ye Fan ay hindi mabagal, at ang itim na higanteng espada na may gintong apoy ay marahas na bumangga sa pares ng maze. Langit, mga tuktok ng puno, lupa. Napakabilis na ng mga figure ng dalawang tao na tanging ang trajectory na lang ang natitira, at ang kapangyarihang nalilikha ng bawat banggaan ay lumilitaw sa isang malaking lugar ng magulong open space sa nakapalibot na kagubatan. Bang! Bang! Sinasabayan ng mga pagsabog ng mahinang kulog, ang malaking bunganga sa lupa, na parang tinamaan ng meteorite, ay patuloy na lumilitaw. Pagkatapos ng magkakasunod na banggaan, nalaman ni Ye Fan na siya ay nasa estado ng Sword God's Dominance, kaya maaari lang siyang maging kapantay ni Su Huexan. Banal na kaharian ng kapangyarihan, ito ba ay talagang pinalakas sa isang nakakatakot na taas sa loob at labas? Kasabay nito, medyo irritable din si Su Huexan. Hindi niya maintindihan, paanong ang misteryosong eskrimidor na ito, na halatang mahina sa cultivation, ay nagkaroon ng ganoon kalakas na katawan. Matapos halos magkasabay na maghusga ang dalawa, nagsimula na lang sila ng matinding santukan. Senador Luo Sword Dance. Si Ye Fan ay tumawag ng maraming lumilipad na espada, umikot sa paligid niya, at nagsimulang gamitin ng mahusay ang kanyang santukan na swordsmanship. Isa sa mga dakilang bentahe ng Sword God Hegemony Body ay na maipapakita nito ang ganitong uri ng sword intent at mapalakas. Bagamat nagulat si Su Huexan sa mga lumilipad na espada ni Ye Fan, hindi niya ito gaanong pinansin. Ginamit niya ang dalawang trump card para ilipat ang mga ulap at tubig, at tama lang ang kanyang mga prioridad. Patuloy na binabago ni Ye Fan ang lumilipad na espada sa kanyang kamay, sinusubukang hanapin ang mga kapintasan ni Su Huexan, ngunit ang kabilang partido ay napaka-experience, at mabilis niyang pinunasan ang pinakamaliit na kapintasan. Ang lahat ng ito ay umaasa din sa katawan ni Su Huexan, na may sapat na lakas at bilis upang payagan siyang magkaroon ng sapat na fault tolerance. At nalaman ni Su Huexan na hindi makakatulong kay Ye Fan ang kanyang mga kasanayan sa santukan. Ang swordsmanship ni Ye Fan ay unpredictable, at ito ay mas malapit sa aktwal na labanan kaysa sa anumang swordsmanship na nakita niya. Tulad ng inaasahan sa isang eskrimidor na nakakaunawa sa layunin ng espada sa antas ng emperador, natatakot ako na hindi ko mahanap ang iyong mga pagkukulang, sabi ni Su Huexan na nakakunot ang noo. Ang trump card ng mga emperador ng isa't isa ay mayaman din sa karanasan sa pakikipaglaban, inisyon ni Ye Fan. Huwag kang magalit, ito na ang iyong buong lakas, at ako ay higit pa riyan. Malamig na sumangot si Su Ju, at sa sumunod na segundo, ang kapangyarihan ng Tianfeng Tianshui ay direktang na-activate. Sakuna sa Mingyuan. Sa pagsabog ng kapangyarihan ng Holy Realm Powerhouse, ang mga madilim na ulap ay namuo sa kalangitan sa isang iglap, at ang mga maitim na buhawi sa pagitan ng langit at lupa, na sinamahan ng kidlat at kulog, ay mabilis na pinalibutan ang posisyon ni Ye Fan. Ang paggalaw na ito ay nakaapekto sa 12-dosenang metro sa isang direktang radius, at hindi mabilang na mga halimaw ang naalarma at tumakas kung saan-saan. Ito ay maiisip na kung ang gayong panlilinlang ay ginagamit sa ilang mga lungsod, ang isang lungsod, lahat ng tao, ay dapat na lahat ay lipulin. 12-dosenang mga higanteng maitim na buhawi ay parang hola sa pagitan ng langit at lupa, na direktang ikinakandado si Ye Fan sa loob. Si Ye Fan ay napag-alitan ng masama sa kanyang puso, at sinundan niya ang hukbo ng kalaban sa isang iglap. Hindi niya natulungan ang kanyang kalaban. Natikman na niya ang lasa nitong mga buhawi, bagyo at kidlat. Kahit na siya ay nasa estado ng Sword God, imposibleng madaling pilitin. Ikaw ay nasa ulirat. Biglang lumitaw ang isang krisi sa kanyang puso, at si Ye Fan ay hindi malay na lumipat sa kaliwa. Umiwas. Oras. Ang kanang braso ay nabura ng ginaw, at isang bakas ng laman at dugo ang naalis ng black gold maze. Si Ye Fan ay lihim na sumigaw na ito ay mapanganib, at agad na itinuon ang kanyang atensyon, muling hinaranggan ang isa pang pag-atake ni Su Huexan, at pagkatapos ay nag-counterattack gamit ang isang saksak na espada. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng 3 galaw, biglang may madilim na buhawi sa likod, na direktang gamulong patungo kay Ye Fan. Si Ye Fan ay inatake ng kaaway sa magkabilang panig, sa pilitang pagsara, at sabay na umiwas patungo sa isang puwang. Ang panlilinlang ng isang master ay isang kapintasan. Si Su Huexan ay sumunod sa uso, at ang itim na gintong mace ay hamampas, tumama sa baywang at tiyan ni Ye Fan. Si Rao ay si Ye Fan na nagsisikap na iwasan ang pangunahing punto, ngunit nakaramdam pa rin siya ng malamig, at isang sugat na ilang sentimetro ang haba ay gumuhit sa kanyang baywang. Kabanata 2006. Noong 2006, ang itim at gintong double mace na ito ay naglalaman ng ilang uri ng malamig na kapangyarihan, tulad ng isang ahas at alakdan, na sinusubukang sirain ang katawan ni Ye Fan.
Sa kabutihang palad, sa estado ng triple disintegration ni Yefan, ang kanyang pangangatawan ay lubos na lumalaban, kung hindi ay na-freeze siya at naging popsicle. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin at tiniis ang matinding sakit, pilit na pinatatag ang kanyang paggalaw, tumalikod gamit ang isang backhand sword, at hinarang ang ikalawang round ng double mace attack. Klang! Naramdaman ni Yefan ang kapangyarihan na nagmumula sa espada, at ang katawan ng espada ay umugang ng malakas. Hindi niya maiwasang magulat sa limitasyon ng kapangyarihan ni Su Huexen. Sa katunayan, naramdaman din ni Su Huexen ang pamamanhid sa kanyang mga palad. Ang pakiramdam na ito ay naranasan lamang nang siya ay lumaban sa isang henerasyon ng mga barbarong hari. Ngunit sa panahong iyon, hindi pa natatapos ang Eukaristiya, hindi pa ngayon. Ito ay makatuwiran na ang kanyang kasalukuyang lakas ay sumulong na ng mabilis, at siya ay ganap na hindi magagapi sa ilalim ng kaharian ng banal na katawan. Gayunpaman, ang Estremador na nasa kanyang harapan ay halatang walang kahit isang banal na kaharian, kaya paano siya magkakaroon ng ganoong nakakatakot na pisikal na lakas? Baka sa pilitin siyang umasa sa pagpapabuti ng kanyang katawan at layunin ng espada upang makipagkumpetensya sa kanyang sarili. Ito ba ay posible? Ang mga kaisipang ito ay nag-flash din sa kanilang isipan. Pinihinto ni Ming Yuan ang tubig, at ang malamig na liwanag ay damaloy sa langit. Sa tulong ng kapangyarihan ng madilim na buhawi, pagkatapos na higpitan ang trajectory ng paggalaw ni Yefan, nagsimulang maglunsad ng matinding pag-atake si Su Huexen. Habang nakabuka ang mga braso at kamakaway ng patayo, ang itim at gintong double mace ay naglalabas ng mga ehersisyong hugis fan. Sinubukan ni Yefan na maghanap ng espasyo hanggat maaari upang maiwasan ang mga buhawi na iyon, ngunit kailangan niyang makayanin ang mas mabigat na double trump attack ng kalaban. Mabilis na nakatuklas ng problema si Yefan. Kahit na ang itim at gintong double mace ay naharang, magkakaroon ng sumisikat na puwersa ng pinili ng langit na sesebog sa lupa. Sa loob ng ilang panahon, nagkaroon ng mga bagyo ng yelo sa kailaliman ng lupa. Boom! Gitling! Para siyang bulkang yelo na sumasabog sa lupa. Ang larangan ng digmaan ay tila domain ng Su Huexen lamang. Ang malalakas na hangin, kidlat, at mga pagsabog ng yelo ay patuloy na sinisira ang nerbiyos at katawan ni Yefan mula sa iba't ibang anggulo. Parang hilingan ng karne sa purgatorio. Ang kaunting kapabayaan ay maaaring mag-drag kay Yefan sa kailaliman ng kapahamakan. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin at inalayan ang kanyang sarili, nag-iisip tungkol sa mga hakbang sa kanyang isipan, ngunit ang kanyang hanay ng mga aktibidad ay unti-unting na-compress. Kaya't hindi niya nagawang harapin si Su Huexen ng direkta, at patuloy lang siyang umiwas. Dragon Scale Sword Wing. Nakita ni Yefan na malapit na siyang lamunin ng ice volcano, kaya mabilis niyang ibinuka ang kanyang mga pakpak ng espada, binilisan hanggang sa limitasyon, at umiwas sa kalangitan. Gayunpaman, sa sandaling magtago siya, isang maitim na buhawi sa likod niya ang kumakayod sa kanyang mga pakpak ng espadang kaliskis ng dragon. Keng 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 keng. Si Phaegian ay kumamo ng hindi mabilang na mga paputok, at ito ay parang ungol. Napagtanto ni Yefan na ang pagpapatuloy ng ganito ay walang pinagkaiba sa paghihintay sa kamatayan. Kahit na pakiramdam niya ay napakaliit ng posibilidad na magtagumpay, ipinatawag pa rin niya ang itim na higanteng espada at sinamantala ang maliit na puwang sa hangin upang paikliin ang lumalakas na layunin ng espada. Don Chenxing. Sa kalahati na lang ng Dragon Scale Sword Wings, umikot si Yefan at naghagis ng gintong apoy na mabigat na kanya na parang meteorite impact. Bahagyang sumimangot si Su Huexen, ang dalawang mace ay nagsuray-suray sa kanyang harapan, at ang hanging alon ng hangin at tubig ay umapaw sa kanyang buong katawan, na bumubuo ng isang malaking asol at puting kalasag. Ang hindi mabilang na mga nananatiling kapangyarihan ng langit ay tila bumabalot sa kanya sa isang umaagos na bola ng liwanag. Boom! Sa sandaling nabangga ni Don Chenxing ang light shield, ang shockwave na kumalat ay direktang nabasag ang malaking bato. Si Su Huexen ay nakatayo roon, hindi gumagalaw, at pagkatapos ng 3 segundo ng pagkapatas, ang kanyang mga braso ay biglang nanginginig, at ang kanyang mace ay bukas na bukas. Bang! Ang Don Chenxing Sword Intent ng Black Giant Sword ay naubos na, at ito ay direktang tumalbog pabalik sa hangin. Natigilan ang mga mata ni Yefan, ang kanyang Dawning Star, ay hindi nakalusot sa kanyang depensa. Inalis niya talaga ang explosive power ni Xiao Chenxing sa pamamagitan ng daloy ng hangin at tubig. Ang ganitong uri ng panlilinlang, sinusubukang harapin ako, ito ay katawa-tawa. Malamig na bamantong hininga si Su Ju, at itinuro ang harap gamit ang dalawang braso, nang makita ang ilang malalaking buhawi na direktang nakapalibot kay Yefan sa isang maliit na lugar, walang paraan para maiwasan ito. Masama ang lihim na daanan ni Yefan, ngunit huli na. Ang marahas na buhawi ay parang higanti, hinawakan siya ng isang higanteng kamay, at nagsimulang ham-attack mula sa iba't ibang direksyon. Ang kulog at kidlat na nabuo ng mga pira-piraso ng yelo at ang malakas na hangin ay agad na bumagsak sa katawan ni Yefan. Gitling! Naramdaman ni Yefan na parang patuloy na tinutusok ng mga pako ang kanyang buong katawan, nahati ang kanyang laman at sumabog, at patuloy na nag-spray ang dugo. Ngunit ang malakas na paghahangad ay ginawa pa rin si Yefan na umindayog ng espada.
Matapos saglit na harangan ng malaking lightsaber ang bugzo ng hangin, nagmamadaling lumabas si Yefan. Gumulong at bumagsak sa lupa, itinukod ni Yefan ang kanyang espada sa lupa, hingal na hingal, puno ng dugo ang kanyang bibig. Para siyang lalaking duguan, at may bahid ng pula na dumadaloy sa harap ng kanyang mga mata. Hindi kailanman nang ahas si Yefan na gamitin ang dugo ng dragon, kaya medyo mahirap ang kanyang katatagan. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, kahit na gumamit ka ng dugo ng Fire Dragon, hindi nito mababago ang mahahalagang combat power gap. Ano ang dapat kong gawin? Ano pa bang magagawa ko? Bahagyang nagulat si Suju nang makita niyang nakalaya pa si Yefan, sayang. Kaaway ko kayo sa isang malaking ekspedisyon, kung hindi, gusto kong malaman kung paano ka Nagel inang. Si Yefan ay nasa sandaling ito. Hindi niya masyadong marinig ang sinasabi ni Ching Su Huexan, dahil ang tanging nasa isip niya ay kung paano mabuhay. Malinaw, hindi pa ginagamit ni Su Huexan ang lahat ng kanyang lakas, ngunit siya. Nakarating na sa gilid ng bangin. Purgatoryong espada demonyo. Oh! Subukan mo lang. Quadruple disintegration. Wala pa akong mga kwalifikasyon para isipin ito ngayon. Kung gayon, isa lamang ang posibilidad. Binawi ni Yefan ang lahat ng iba pang lumilipad na espada, biglang iniunat ang kanyang kamay, at ang itim na higanteng espada na nahulog sa lupa ay naging itim na ilaw at bumalik sa kanyang kamay. Ang mamatay. Ang malaking bagay ay ang mamatay ng magkasama. Hinuyam ni Yefan ang itim na higanteng espada sa magkabilang kamay, at lumubog ang kanyang puso. Kaagad na sumunod, nawasak ang sword intent. Doble. Matagal. Sa isang iglap, isang mahinang tunog ang nagmula sa lupa, at isang puwersa ang nagpanginig sa lupa. Ang estado ng katawan ng Sword God ay orihinal na ang pagkakawatak-watak ng epee, at ang hegemony body ng Sword God ay nagwatak-watak sa epee at ginamit ito sa sukdulan. Sa oras na ito, ang magagawa ni Yefan ay muling pabugbugin ang potensyal ng sword intent sa estado ng hegemonya ng Sword God. Ang katawan ni Yefan ay biglang sumabog sa isang nakakapasong ginintoang liwanag. Kung ang katawan ng Sword God Hegemony kanina ay isang anino lamang, kung gayon ang katawan ng Sword God Hegemony sa oras na ito ay naging isang gintong katawan ng isang Diyos ng digmaan. Gatlang M. Umingal si Yefan, hindi niya talaga ito makontrol. Dahil masyadong marahas ang backlash na dala ng double disintegration ng sword intent, parang sesabog na ang lahat ng buto sa buong katawan. Puff puff, ang maliliit na daluyan ng dugo ay patuloy na pumuputok, at ang dugo ay patuloy na pumuputok. Pinaliwanagan ng mga mata ni Yefan ang nakakasilaw na gintong liwanag ngayon, at tinakpan pa ang buong mukha niya. Punta ka sa impyerno. Gatlang M. Hindi alam ni Yefan kung ang spray mula sa kanyang mga mata, ilong, bibig, ay luha o dugo. Hindi niya alam kung gising na siya, dahil parang sesabog na ang utak niya. Sa isang ulirat, nakita niya si Su Huexan na umaatake sa kanya, nalikas na winuwagayway ang isang higanteng espada gamit ang magkabilang braso. Sa pamamagitan ng isang vertical split, walang maraming kakayahan na pag-usapan, higit pa ay ang Yefan ay naglalabas ng malupit na layunin ng espada sa oras na ito. Nakita ko na ang isang half-moon sword light ay biglang sumiklab, at ang gininto ang liwanag ay tumagas sa lupa, tulad ng tubig ng Chanhi River, na gumugulong ng malalaking alon sa isang iglap. Kabanata 2007. Noong 2007, galit na nanlaki ang mga mata ni Su Huexan. Akala niya ay naghihintay lang si Yefan na mamatay, ngunit hindi niya akalain na mapapabuti pa ni Yefan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit napagtanto ni Su Huexan na ang espadang ito ay hindi dapat hawakan ng husto. Halos sa sandaling kumilos si Yefan, binawi ni Su Huexan ang kanyang mace, at isang asul na liwanag at anino ang lumitaw sa kanyang katawan. Hangin at anino na walang bakas. Ang lakas ng hangin ay itinulak sa sukdulan, at ang buong figure ay naging isang mapusyaw na asul na multo, at nawala sa lugar sa isang iglap. Boom! Ang tuwirang inukit ng Golden Sword Intent Wave ang bangin na ilang milya ang haba sa Twilight Forest. Para bang binasag ng higanteng espiritong Diyos ang isang 10 milyong toneladang patpat sa lupa, na nag-iwan ng malalim na bukol. Ang hangin at usok. Napawi ang madilim na buhawi na katatapos lang lumabo, at kasama ng gintong rumaragas ang alon, lahat ay naglaho. Sa isang piraso ng grabo na mahigit 100 metro ang layo mula kay Yefan, ang mukha ni Su Huexan ay madilim at ang kanyang mga mata ay sobrang komplikado. Sa kanyang kanang braso, ang isang manggas ng puting fur coat ay naputol, at ang dugo ay nakabitin. Ngayon lang. Kung magdadalawang isip siya saglit, baka masugatan siya ng husto. Kahit sa oras na ito, may hiwa lang siya sa braso, ngunit hindi pa rin naglakas loob si Su Huexan na umatake muli. Hindi niya akalain na masasaktan siya. Nabalot ng katahimikan ang eksena. Sa himpapawid, tanging ang hangin lamang ang humahagulgol, at tanging ang hinihingal na boses ni Yefan. Halika. Puno ng dugo ang mukha ni Yefan. Dahil sa sakit, kinilig pa siya ng magsalita. Ang Sword God Hegemony body sa kanyang katawan ay parang gininto ang Diyos ng liwanag at anino ng digmaan, na kumikinang ng maliwanag, ngunit kasabay nito ay parang gintong diablo, handang lemunin si Yefan anumang oras. Hindi alam ni Yefan kung gaano siya katagal makakatagal ng ganito.
Matapos ang pagkakawatak-watik ng double sword intent, ang sword intent ay parang isang nuclear bomb na handang sumabog anumang oras. Ito ay malapit nang gumalaw sa kanyang katawan, at ang radiation lamang ay patuloy na nadudurog ang lahat ng kanyang mga tisyo sa katawan. Kung hindi lang ito puwersahang nabawi ng triple disintegration, baka namatay na lang siya. Gayunpaman, naramdaman ni Ye Fan na maaaring hindi niya kayang tumagal ng 3 minuto, lalo pat lumaban. Fair na. Hindi pa tapos, bakit ayaw mong gumalaw? Tuwang-tuwang sabi ni Ye Fan. Nakita niya na si Su Wexen ay nasugatan, na nagpapahiwatig na ang double sword intent ay nagkawatak-watik, at talagang may pagkakataon na patayin ang Holy Realm powerhouse na ito. Ang bilis na ipinakita ng taong ito sa wakas ay ipinaliwanag kung bakit siya nakarating dito mula sa imperial na lungsod ng napakabilis. Sa ganoong nakakatakot na bilis, sa pamamagitan lamang ng pagpapaliit ng distansya maaari tayong lumaban hanggang sa kamatayan. Tinitigan ni Su Wexen si Ye Fan gamit ang isang pares ng mga mata ng tigre, at sa pamamagitan ng ginintoang kinang, nakita niya ang mga mata na puno ng dugo, at hindi niya makita ang kahit katiting na kahinaan o takot sa mga mata na iyon. Mabigat ang pagpatay. Huminga ng malalim si Su Wexen, at maraming ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Siya ang kataas-taasang emperador ng dakilang pananakop, isa sa 12 banal ng dakilang kapanglawan. Nasa kanya ang gusto niya, iginagalang ang kanyang katayuan, at siya ang pinakamataas. Ngayon, gusto mo bang makipaglaban siya sa isang walang pangalan na eskrimidor na hindi man lang alam kung saan siya nanggaling, at na desperado na gaya ng isang baliw? Sa totoo lang, si Su Wexen ay hindi masyadong mainit para sa dugo, siya ay napakalmado, alam niyang hindi niya kailangang makipagsapalaran. Kahit na, sa kanyang opinyon, si Ye Fan ay maaaring nasa dulo lang ng laban, nambobola, ngunit paano kung may pagkukulang? Kung itong Emperor-level swordsman na may sword intent, ano pang kakayahan sa pakikipaglaban ang gusto niyang sunugin gamit ang jade at bato? Holy Realm powerhouses, kung hindi sila pipilitin, talagang ayaw nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Kung mas marami sila, mas gusto nilang mamatay. Nang makita si Su Wexen na nakatayo doon at hindi umaatake, biglang nagkaroon ng malinaw na pag-unawa si Ye Fan sa kanyang isipan. Ang mga nakayapak ay hindi takot magsuot ng sapatos. Nagdadalawang isip ang lalaking ito. Biglang nanigas ang puso ni Ye Fan, at nagsimula siyang magkusa na maglakad patungo sa Su Wexen. Bagamat hindi mabilis ang bilis, bawat hakbang ni Ye Fan, para itong isang malakas na drumbeat sa puso ni Su Wexen. Natagpuan ni Su Wexen na ang distansya sa pagitan ng dalawa ay palapit ng palapit, at siya ay nakaramdam ng higit na pagkabalisa. Hindi ka dapat magkaroon ng anumang mga pagkakamali. Sa sandaling gumawa siya ng desisyon, si Su Wexen ay agad na nagbuga ng hangin at anino ng walang bakas, nagpabuga ng bugzo ng hangin, at ang figure ay naging isang asul na liwanag, at mabilis na umatras. Nakita lang ni Ye Fan ang isang asul na after image na kinaladkad sa mahabang landas bago nawala sa kalangitan. Siya ay nakatayo doon ng higit sa 10 segundo upang matukoy kung ang kabilang partido ay talagang umalis. Hanggang sa makalipas ang mahigit 10 segundo ay hindi nagpakita si Su Wexen, mabilis na inalis ni Ye Fan ang kanyang double sword intent at nawasak. Ubo-ubo. Nagluwa si Ye Fan ng isang subaw ng dugo. Ang pinsala sa kanyang katawan ay talagang limitado, at siya ay matigas ang ulo na suportado ng paghahangad. Ngunit hindi nang ahas na huminto si Ye Fan, nagmamadali niyang ipinihit ang kanyang ulo, ibinuka ang mga pakpak ng kaliskis ng dragon sa likod ng kanyang likuran, at lumipad patungo sa kailaliman ng Twilight Forest. Kailangan niyang magtago sa isang lugar kung saan walang tao sa lalong madaling panahon na makahawak siya, at lumipad hanggat maaari. Kung tumalikod si Su Wexen, may malaking mangyayari. Pagkatapos maghirap na lumipad ng malayo, naramdaman ni Ye Fan na tila naubos na niya ang labis. Habang humihina ang pagkakawatak-watik, hindi na siya makatagal pa. Maaari lamang niyang ikalat ang kanyang mga pakpak ng espada at subukang sumakay sa hangin sa malayo. Matapos lumitaw ang ilang bundok sa kagubatan sa harapan, nakakita ako ng isang nakatagong kanyan at ang bumagsak ang makapal na fog, na nagmumukhang napakalalim ng siksik na kanyan na ito. Nahulog si Ye Fan sa gilid ng batis ng kanyan, sa isang maliit na bato. Siya ay masyadong pagod, at wala siyang anumang mga gamot sa pagbawi sa kanyang katawan, kaya maaari lamang siyang umasa sa kanyang sariling kapangyarihan sa pagpapagaling, na kung tutuusin ay napakabagal. Masyado siyang na-overdrawn, at kahit maraming buto ang nabali, imposibleng makabawi sa maikling panahon. Tumingin si Ye Fan sa paligid na may malabo na mga mata. Wala siyang mahanap na mga halamang gamot na makapagpapanumbalik ng kanyang katawan. Pakiramdam niya ay bumibigat na ang talukap ng mga mata niya at unti-unti siyang nakatulog. Ang karanasan ay nagpadama sa kanya ng panganib kahit na siya ay natutulog. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang pares ng Scarlata na beast pupil sa kanyang harapan. Umuungol. Ang palanggana ng dugo ay bamuka ng husto, at ang halimaw ay bamuka ang kanyang bibig at kinagat ito. Sa isang kritikal na sandali, gumulong si Ye Fan at bumangon mula sa lupa.
Kasabay ng pagbuhos niya ng malamig na pawis, si Yefan ay pasuray-suray at nalaman na wala na siyang lakas, at ang mga buto sa kanyang katawan ay tila nalaglag. Isang nakakagulat, halos hindi man lang madapa sa bato. Madilim na sa mga oras na ito, ngunit halatang hindi pa siya nakaka-recover. Kung tutuusin, wala siyang napuna na anumang enerhiya, at siya ay nasa isang estado ng pagkahapo. Sa kabutihang palad, nakabuo na siya ng isang ubod ng tunay na kakanyahan, at umaasa sa patuloy na pagsipsip ng espiritual na enerhiya, mas mabilis siyang nakabawi kaysa dati. Ang ilan. Sa unang pagkakataon, nalaman ni Yefan kung gaano siya ka-extra sa nakaraan, at maaari siyang patuloy na umasa sa mga medicinal pill para mabilis na gumaling, ngunit ngayon, wala siyang dinadala. Sa muling pagtitig dito, ang halimaw na kanina pa gustong kumagat sa ulo ay may ulo na parang tigre pero hindi tigre, oso pero hindi oso. Pangolin. Hindi alam ni Yefan kung anong uri ng halimaw iyon. Nang makitang ang nilalang na ito ay sumusugod muli sa kanya, nabawi ni Yefan ang kaunting lakas at itinaas ang kanyang kamay na may layunin ng espada, na direktang tumusok sa ulo ng halimaw na ito. Paft! Isang ulap ng dugo ang lumipad mula sa ulo ng halimaw, at ang mabigat na bangkay ay halos hindi matabyunan si Yefan. Tinakpan ni Yefan ang kanyang ulo gamit ang isang kamay, nakaramdam ng pagkahilo, gumamit lamang siya ng bakas ng sword intent, pagod na pagod. Tila ang pakikipaglaban kay Su Huexan ay nagluklok sa ilalim ng kanyang katawan. Kung magtatagal pa ang oras, hindi ako sigurado na lalaban ako kay Sally Ye sa simula, at tatanda na ang katawan ko, at hindi ko masasabing mawawala ang cultivation base ko. Mukhang ang pagkakawatak-watik ng double sword intent ay magtatagal sa pagsasanay. Walang magawang ungol ni Yefan sa kanyang sarili. Ngayon ay tila sa pamamagitan lamang ng tunay na pagkabisado sa disintegrasyon ng double sword intent maaari tayong magkaroon ng capital para labanan ang Su Huexan. Imposible sa kanya. Umiling si Yefan, tiningnan ni Yefan ang patay na halimaw na may ngiti, nag-aalala na hindi niya alam kung ano ang kakainin upang mapunan ang kanyang katawan, ngunit ang bagay na ito ay maaaring matikman. Hindi alam ni Yefan kung ang halimaw na ito ay maaaring kainin o hindi, ngunit hindi niya ito masyadong makontrol sa ngayon. Hindi siya natatakot sa karaniwang lason, kaya hindi siya dapat lason. Siya ay sobrang gutom, masyadong nauuhaw, at ginagawa niya ito sa lahat ng oras. Una, sinugod niya ang dumudugong siwang ng ulo ng halimaw. Ibinuka niya ang kanyang bibig at uminom ng maraming dugo. Noon lamang nabawi ni Yefan ang kaunting lakas at sinindihan ang isang tumpok ng dugo. Ang apoy, pagkatapos putulin ang isang tumpok ng karne, inihaw na kebab sa kanyan. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa Imperial City. Kapag namatay si Emperor Mingde, tinatayang magkakaroon ng kaguluhan. Malamang mag-alala sina Xiao Shu at Yun Yao. Bulong ni Yefan sa kanyang sarili at kinuha ang kanyang mobile phone, ngunit tila walang signal dito, kaya kailangan niyang bumalik. Ang mga piraso ng karne ay unti-unting inihaw hanggang sa mabango ang mga ito, at walang pakialam si Yefan kung ito ay luto o hindi, nagsimula siyang kumain ng isang bungkus ng mga ito. Habang kumakain, biglang may narinig si Yefan na papalapit mula sa haystack sa kabilang bahagi ng kanyan. Kabanata 2008 Pisyo. Nakaon. Ang Dalasdis ng 2008, ang damo ay tumabi at isang maliit na ulo ang naalis. Bilogyo, kasing laki ng palad, pares ng malalambot na itim na bilog na tenga, maitim na bilog, mataba ang mukha, at kulay rosas na dila na dumidilaan sa kanyang mga labi. Natapakan ng mataba ang forefoot sa isang piraso ng graba, at ang isa sa kanila ay hindi nakatapak dito ng matatag. Aw, tumili si Milky, at pagkatapos ay gumulong pababa sa slope na parang black and white meatball. Natulala si Yefan, hawak ang tuhog ng karne, iniisip kung naghahalusinate ba siya dahil sa sobrang pagkonsumo, at pumikit ng mariin. Sa oras na ito, ang maliit na lalaki ay gumulong na sa harap ni Yefan, ngunit ang kanyang balat ay magaspang at mataba, at hindi siya nasugatan. Parang bola, mabilis itong gumulong bago itinaas ang ulo, isang pares ng itim na mata, parang itim na hiyas, kumikinang na nakatitig kay Yefan. Ay! Tawag muli ng maliit na lalaki. Huminga ng malalim si Yefan at kinumpirma na wala siyang hallucinations. Ikaw, maaari ba itong maging isang panda? Medyo natulala si Yefan. Mayroon bang mga higanteng panda sa mundong ito? Hindi alam ni Yefan. Ngunit mula sa pananaw ng bioarchaeology ng mundo, ang mga ninuno ng mga higanteng panda ay umiral 8 milyong taon na ang nakalilipas. Mula sa puntong ito, posible na ang mga higanteng panda ay lumitaw ng mas maaga kaysa sa mga tao. Kaya lang, bakit may maliit na panda cub sa isang mapanganib na lugar tulad ng Twilight Forest kung saan talamak ang mga halimaw? Ay! May bahid ng pananabik at intimacy sa mga mata ng maliit na lalaki. Hindi man siya makapagsalita, nagpahayag siya ng emosyon. Hinawakan ni Yefan ang kanyang baba, bagamat wala siyang nakikitang espesyal sa ngayon, ngunit ang panda na ito ay hindi madaling tingnan. Kung tutuusin, hindi madaling mabuhay dito. Lumapit ka sa akin. Naiintindihan mo ba ako? Tanong ni Yefan, iniisip kong may nakilala siyang panda spirit. Ngunit ang maliit na lalaki na ito ay lumingon, tumalon sa gilid gamit ang isang paa ng oso, kumuha ng isang grupo ng barbecue, at pagkatapos ay kumain ng barbecue na may sarap.
Napakamot ng ulo si Yefan, "Oy, kumakain ka ba ng karne? Hindi ka ba kumakain ng kawayan?" Tumingin si Baby Panda kay Yefan na may inosenteng maliit na itim na mata, basta kumakain siya ng karne, masarap. Ngumiti si Yefan, baliw talaga siya, ano ang sinabi niya sa isang panda? Ang mga higanteng panda ay talagang omnivores. Siguro kumakain din ng karne ang mga panda sa mundong ito. Bumantong hininga si Yefan at bumulong, kumain ka na, dahil napaka-cute mo, hindi kita kakainin. Ang maliit na bagay na ito ay hindi mukhang pagalit, at kahit na tumingin sa kanya ng napakabait, naturally, Yefan ay hindi nais na makapinsala sa isang cutie para lamang makatikim ng mga panda. Isang tao at isang oso, nakaupo sa tabi ng apoy, kumakain ng karne. Pagkatapos kumain ng ilang sandali, napagtanto ni Yefan na may mali, dahil ang karne na kinakain ng baby panda na ito ay mas malaki kaysa sa sukat nito. Kahit halimaw yan, hindi naman kakain ng sobra diba? Hindi napigilan ni Yefan ang pag-abot, hinawakan ang maliit na bagay, at pagkatapos ay inabot para hawakan ang mabilog na tiyan nito. Hawak pa rin ng baby panda ang isang piraso ng inihaw na karne sa kanyang kamay, at nag-aatubili itong bitawan. Siya na lang mismo ang kumain ng karne at hinayaang hawakan ni Yefan ang tiyan nito. Diba? Saan napunta lahat ng karneng kinain mo? Kumakain ka lang o hindi? Pisyo ka ba? Katatapos lang makipag-usap ni Yefan sa kanyang sarili, ngunit hindi niya naiwasang tumahimik sandali. Pisyo. Ungol ni Yefan. Tulad ng maalamat na hayop na pisyo, at mayroon ding mga alamat na ito ay ang higanteng panda. Hindi kaya nasa harapan ko ang mythical beast na si Pisyo. Umiling si Yefan, iniisip na malabong mangyari, paano siya makakatagpo ng anumang divine beast ng basta-basta. At ang maliit na lalaki na ito ay hindi nakakaramdam ng kahit katiting na paglilinang. Dahil hindi niya malaman kung bakit, hindi nag-abala si Yefan na mag-aksaya ng oras. Matapos maibaba ang pulang panda, nagpatuloy siya sa paghiwa ng maraming karne at inilagay sa apoy para iiho. Natapos na kainin ng pulang panda ang inihaw na karne at nalaman niyang wala na ito, kaya kumuha siya ng isang pirasong hindi pa naiihaw. Matapos kumagat, nakita niyang hindi masyadong masarap ang lasa, at agad itong itinapon muli sa lupa. 2 beses siyang tumawag ng, ouch, na parang hinihimok si Yefan na ayusin ito ng mabilis. Pinilit ni Yefan ang kanyang dila, kumakain ng aking barbecue, ayaw mo pa rin. Kung ikaw mismo ang may kakayahang maghurno nito. Ay! Ang maikli, matitibay na paa ng maliit na panda ay direktang tumalon sa mga balikat ni Yefan, humiga ng tamad, at ibinitin ito. Nakatitig ng diretso ang magkabilang mata sa kebab sa tabi ng apoy, na parabang nagbabalak na hintayin itong maluto ng sabay. Iniunat ni Yefan ang kanyang kamay at kinurot ang katawan ng maliit na bagay na ito. Ang bagay na ito ay masyadong tamad upang ilipat, ito ay tulad ng isang palawit sa balikat ng isang panda specimen. Ang texture ng balahibo ay napakaganda, at ang karne ay malambot at nababanat. Tumanggo si Yefan at hindi napigil ang hawakan ito ng ilang beses. Kung ito ay nasa Earth, dapat itong magkaroon ng 100% na pagkakataong mabaliw. Pagkatapos ng lahat, walang ibang tao sa mundo na may isang live na panda sa kanyang balikat. Matapos halos kainin ni Yefan ang kanyang sarili, nagplano siyang magsimulang mag-ehersisyo para mapabilis ang kanyang paggaling. Hindi siya makakaalis sa imperial na lungsod ng masyadong mahaba, at umaasa siyang babalik sa lalong madaling panahon upang makita kung ano ang sitwasyon. Bagamat maaaring hindi niya mabawi ang lahat ng ito sa magdamag, hanggat makakabawi siya ng ilang porsyento, masisiyahan si Yefan. Nang makitang hindi na siya nag-iiho, ang maliit na panda ay medyo nababalisa, at tinawag ang, aw-aw, sa tabi niya. Walang ibang pagpipilian si Yefan kundi pumutol ng marami para dito at ilagay sa apoy. Sige, manood ka at kumain para sa iyong sarili, kailangan kong mag-practice. Hindi na nag-aalala tungkol sa batang ito, huminahon si Yefan, pinatakbo si Tian Yishui, at ginamit ang dugo at panloob na lakas ng dragon para mapabilis ang kanyang paggaling. Sa ikalawang kalahati ng gabi, kinain ng pulang panda ang lahat ng inihaw na karne, at nakitang nagsasanay si Yefan, kaya umalis siya ng mag-isa. Bagamat napansin ito ni Yefan, wala siyang masyadong pakialam. Noong una, hindi siya interesadong ibalik ang isang maliit na alagang hayop. Sa wakas ay sumikat ang langit. Bumangon si Yefan at naramdaman niyang naka-recover na siya ng 30%. Kung tutusin, mas mataas ang kanyang pisikal na limitasyon, mas mahirap itong makabawi. Ngunit halos maghilam na ang mga sugat, at walang palatandaan na nakipaglaban siya. Pagkatapos magpalit ng malinis na damit, binalak ni Yefan na iwan si Eugean. Ngunit sa sandaling ito, isang maliit na figure ang tumalon muli mula sa damuhan. Ito ang maliit na panda kagabi. Nakita ko ang ilang malinaw na kristal, malakristal na halaman sa bibig nito, na naglalabas ng malakas na espiritual na enerhiya. Ay! Inilagay ng maliit na panda ang halaman sa harap ni Yefan at tumingin kay Yefan ng may pag-asa. Yumuko si Yefan at pumitas ng ilang magagandang halaman. Bagamat hindi niya ito nakilala, ang ganitong uri ng espiritual na enerhiya ay kapaki-pakinabang sa katawan ng tao. Kahit na ito ay medyo mas masahol kaysa sa orihinal na Yang Shenji, ito ay napakabihirang din.
Pumunta ka para tulungan akong mahanap ang halamang ito kagabi. Tiningnan ni Yefan ang maliit na lalaki ng hindi inaasahan. Binuksan ng pulang panda ang maliit nitong bibig at dinilaan ito gamit ang kulay rosas nitong dila. Tila matako din ito, ngunit halatang ayaw nitong kumain. Ngumiti si Yefan at walang pakialam sa ngayon. Pagkatapos kumuha ng isang halaman, nagpatuloy siya sa pag-upo at pag-eehersisyo. Sa pagkakataong ito, biglang umiling ang ulo ni Yefan. Ang pakiramdam ng espiritual na enerhiya na pumupuno sa kanyang mga paa at buto ay eksakto kung ano ang naramdaman niya nang gumamit siya ng mga spirit peel. Hindi nagtagal at naramdaman ni Yefan na gumaling na siya at na-refresh. Maganda ang damong ito, meron pa ba? Mabilis na iniligpit ni Yefan ang elixir at tinanong ang maliit na panda sa tabi niya. Nag-aalala siya na wala na siyang mahahanap na panlunas sa paggaling. Kung makakahanap pa siya ng higit pa, ito ay magiging malaking tulong sa hinaharap na mga laban at paglilinang. Halatang tao ang panda na ito, at sa sandaling mapilipit ang mabilog nitong puwitan, ito ay lalabas sa isang direksyon. Walang sinabi si Yefan, at mabilis na sumunod. Kabanata 209 na Xiaolong. Noong 2009, sa wakas ay nalaman ni Yefan na ang pulang panda na ito ay talagang hindi isang ordinaryong panda. Dahil ang batang ito ay tumatakbo sa kakahuyan na parang bug zone ng hangin, kung hindi dahil sa sariling lakas ni Yefan, makakaasa lang siya kay Yufeng o Yujian para makasabay. Hindi nakakagulat na makakaligtas ito sa isang mapanganib na lugar kung saan laganap ang mga halimaw. Napakabilis pala nito sa maalab. Dahil lang sa catamaran ay nagmukha itong clumsy kagabi. Ngunit muli, tila ang higanteng panda ay isang hayop na may matipunong pangangatawan, ngunit sanay na sa tamad na buhay. Matapos maglakbay ng mahigit 10 kilometro, bumungad sa kanyang harapan ang isang malamig na pool na nababalutan ng puting ambon. Tumingin si Yefan sa kaliwa at kanan, nakita lamang ang mga halaman na nagyelo sa mababang temperatura ng malamig na pool, ngunit hindi nakita ang malakristal na espiritong damo. Nandyan ba? Bakit hindi ko nakita? Tanong ni Yefan. Ang maliit na panda ay tumalon sa malamig na pool na may isang kalabog, at mahiwagang marunong itong lumangoy, at napaka-komportable din ito sa sobrang lamig ng tubig. Ibig mong sabihin sa ilalim ng tubig. Ay! Tumalon si Yefan nang walang pag-aalinlangan. Isang tao at isang panda, na-drill sa kailaliman ng malamig na pool. Naramdaman ni Yefan na ang tubig dito ay tiyak na 12-12 grado sa ibaba ng zero, ngunit hindi ito nagyelo. Tinatayang napaka-espesyal ang komposisyon ng nag-aalangan na tubig. Malalim ang malamig na pool, ngunit hindi ito problema para kay Yefan, kahit walang ilaw, hindi pa rin ito makakaapekto sa kanya. Gayunpaman, nang makita ang mga pulang panda na lumalangoy sa tubig, naramdaman pa rin ni Yefan na ito ay kamangha-mangha. Ang batang ito ay talagang hindi pangkaraniwan, ito ba ay talagang isang panda essence? Habang palalim ng palalim, isang malawak na espasyo sa ilalim ng lupa ang lumitaw sa ilalim ng malamig na pool. Nakita talaga ni Yefan na may ilang puting ilaw na naglalabas mula sa ilalim ng tubig. Ang ganitong uri ng malakristal na silk-like spirit grass ay nakakalat sa 7 o 8 piraso, tahimik na lumalaki, at may daan-daang mga halaman sa kabuuan, na kasing ganda ng mga gawa ng sining. Si Yefan ay lubos na nasasabik, at hindi alintana kung nabasa ito ng maliit na panda o hindi, binigyan niya ito ng thumbs up. Ngunit sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Yefan ang pamimilit na nagmumula sa kadiliman sa ilalim ng tubig. Isang mabangis na aura ang sumunod, at nagkaroon ng pagbabago sa espiritual na enerhiya sa kaharian ng Heavenly Venerate. Sa isang iglap, ang mga marahas na whirlpool ay gumulong sa ilalim ng tubig. Ang isang pares ng mabangis na mga mata tulad ng malalaking pulang parol ay patuloy na lumalapit. Tiningnan ni Yefan ng malapitan at nalaman na isa pala itong buwaya na may haba na 30 o 40 metro, na natatakpan ng itim na baluti na bakal. Sa katunayan, halos kamukha ito ng buwaya, na ang ulo nito ay parang dragon na may dalawang matutulis na sungay ng dragon sa ulo nito, at may mahabang balbas sa paligid ng bibig nito. Ang susi ay malinaw na isa itong halimaw na nagbukas na ng katalinuhan nito, kung hindi ito malilinang sa kaharian ng Heavenly Venerate. Sa pangkalahatan, ang mga halimaw ay mas malakas kaysa sa mga monghe ng tao dahil sa kanilang mga talento at parehong antas ng paglilinang. Anak, bakit ka nang ahas na sumama sa magnanakaw na ito at nakawin ang dragon crystal na damo ng haring ito? Isang espiritual na pakiramdam ang pumasok sa isip ni Yefan, ang ganitong uri ng cultivation level monster, maagang paghahatid ng tunog hindi mahirap, mas mataas pa ang kanilang katalinuhan kaysa sa tao. Magnanakaw. Dapat ay ang pulang panda. Ayon sa ilang sinaunang aklat, si Baizu ang panda. Si Yefan ay may karanasan sa pakikipag-usap kay Lu Huo, kaya diretso siyang sumagot, anong klaseng hari ka? Ang damong ito ay tumutubo sa ilalim ng tubig, tinanim mo ba ito? Ako ang Crocodile Dragon King. Ang malamig na pool na ito ang tirahan ng haring ito, ang Dragon Crystal Grass dito ay natural na sa hari. Crocodile Dragon. Paano ito tila isang uri ng prehistoric dinosaur? Tumawa si Yefan at sinabing, maaari kang gumawa ng sarili mong hari, itong Dragon Crystal Grass, sinuman ang makakita nito ay may bahagi, mag-iiwan ako ng ilan para sa iyo. Ignorante na mabahong bata. Hindi ko alam kung mabubuhay pa ba ako o mamamatay.
Kung hindi lang mabilis na dulas ang magnanakaw na ito, ngayon lang ito kinain ng haring ito. Ang haring ito ay iniligtas ito ng isang beses, at nang ahas na dalhin ang mga tao rito, dahil iyon ang kaso. Hindi ka umalis. Ang mga mata ng Crocodile Dragon King ay naglabas ng matinding pulang kinang, at isang demonyong kapangyarihan ng kaharian ng Heavenly Venerate ang mabilis na nagpabilis sa daloy ng whirlpool sa malamig na pool. Bago pa makakilos si Yefan, ang maliit na panda sa tabi niya ay nakatakas na, at ang isang oso ay maaaring lumangoy ng mas mabilis kaysa sa isang isda. Ang maliit na bagay na ito. Tumangala si Yefan sa gumagala na pulang panda, at sa wakas ay naunawaan nito kung bakit nagawa nitong nakawin ang dragon crystal na damo. Sa sandaling ito, isang malaking bilang ng mga ice crystal thorns ang lumitaw sa nakapalibot na malamig na vortex, tumangay patungo kay Yefan. Hindi nang ahas si Yefan na pakialaman, alam na hindi ito isa sa mga disibilisadong halimaw, ang Crocodile Dragon King na ito ay halatang sinusubukang mag-transform sa isang dragon, at ang kanyang lakas ay pambihira. Natuwa si Yefan na gumaling na ang kanyang katawan, at agad niyang pinakawalan ang double disintegration. Refraction Light Sword at Shield. Ang dalawang espada at kalasag ang nabuo sa ilalim ng tubig, na humaharang sa mga tinik ng yelo sa magkabilang panig. Ang Crocodile Dragon King ay halatang natigilan, na may bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan kung paano harangin ng isang cultivator sa alchemy realm ang pag-atake nito. Gayunpaman, ito ay masyadong tamad na pakialam dito, at simpleng pinitik ang mahabang bakal na buntot nito at marahas na sinampal ang espada at kalasag ni Yefan. Bang! Ang kapangyarihan ay sobrang nakakatakot kaya ang espada at kalasag ni Yefan ay pilit na ikinalat. Si Yefan ay iginuhit ng buntot na ito at gumuhit ng mahabang puting bubble trail sa tubig. Mabahong bata, hindi ka patay. Ang naisip ng Crocodile Dragon King na sapat na ang putok na ito para mabaliw si Yefan. Si Yefan ay totoong may sakit, ngunit ang sakit na ito ay walang epekto sa kanya. 8 Desolate Emperor Dragon. Direktang tinawag ni Yefan ang 8 lumilipad na sword dragon na hindi gaanong naiiba sa Crocodile Dragon King sa ilalim ng tubig, at nag-shuttle patungo sa Crocodile Dragon King. Ito ang layunin ng espada sa antas ng emperador. Parang biglang nagising si Crocodile Dragon King, may takot sa kanyang mga mata. Nimanipula ni Yefan ang 8 Emperor Dragon, at inaatake niya ang Crocodile Dragon King. Sa tuwing umaatake ang Stegosaurus, inaalis niya ang mga piraso ng itim na kaliskis mula sa Crocodile Dragon King. Ang halimaw na ito ay talagang mas makapangyarihan kaysa sa isang taong magsasaka. Kung ito ay isang normal na tao, hindi niya kakayanin ang gayong pag-atake ni Yefan. Ang Crocodile Dragon King ay agad na sumigaw ng paulit-ulit, nagpaikot-ikot sa tubig, at nagsimulang magpadala ng isang boses upang makiusap, Jiang Xian iligtas ang iyong buhay. Jiang Xian iligtas ang iyong buhay. Si Xiaolong ay nagsanay sa loob ng 2,000 taon, at sa wakas ay nalinang siya sa punto kung saan siya ay maaaring maging isang dragon. Ang Diyos ay may kabutihan ng mabuting buhay. Hindi mahalaga. Imposibleng pumatay ng kasamaan. Mayroong maraming mga sword immortals, mangyaring iligtas si Xiaolong. Wala na itong Dragon Crystal Grass Xiaolong. Nag-alinlangan si Yefan, iniisip ang kanyang matandang kaibigan na si Xiaojin. Speaking of which, itong buwaya ang dragon ay talagang hindi madali. Kahit na ang pagpatay dito ay kapaki-pakinabang, ito ay hindi partikular na nakakatulong. Bueno, isaalang-alang ang paggawa ng mabuting gawa. Binawi ni Yefan ang lumilipad na espada sa sandaling naisip niya ito. Ang Crocodile Dragon ay talagang naghihintay na mamatay. Bagamat labis siyang nalungkot, maamin lang niyang malas siya. Akala ko nakilala ko ang isang ignorante na cultivator, ngunit ang kabilang partido ay isang sword cultivator na may layunin ng emperor level na sword, na itinatago ito ng malalim. Ang ganitong uri ng cultivator ng espada na hindi nakakita ng isa sa loob ng 10,000 taon ay nakatagpo nito, at makikilala lamang niya ito sa kamatayan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, talagang pinabayaan ito ni Yefan. Bigla na lang halos hindi umiyak sa kilig ang Crocodile Dragon. Pagkatapos ng libu-libong taon ng paglilinang, tanging ito lamang ang nakakaalam kung gaano nito gustong mabuhay. Salamat, aking Panginoon. Salamat, aking Panginoon. Ang Crocodile Dragon King ay umatras. Walang masyadong sinabi si Yefan. Habang binabantayan ng lalaking ito na magbago ang isip, pumunta siya sa ilalim ng pool at maingat na nangolekta ng 12-dosenang Dragon Crystal Grass. Nang makitang nag-iwan si Yefan ng mahigit 100 halaman para dito, hindi napigilan ng Crocodile Dragon King na magpakita ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Nang makitang aalis na si Yefan, nagmamadali itong nagsabi, Salamat, Lord Jiang Xian, sa iyong awa. May bagay si Xiaolong para sa iyo. Ito ay regalo ng paghingi ng tawad at pasasalamat. Hindi napigilan ni Yefan na itaas ang kanyang kilay, ang halimaw na ito ay mas totoo kaysa isang tao. Kung sinabi mong walang awa kapag ninakawan mo ang elixir, magiging walang awa ka, kung iligtas mo ang buhay nito, gagantihan mo ito kung sasabihin mong ito ay nagpapasalamat. Oh, ano pang kayamanan ang mayroon ka rito? Nakangiting tanong ni Yefan. Ang Kabanata 2010 ay hindi nagkataon.
Ang 2010. Nag-alinlangan ang Crocodile Dragon King at nagsabi, sa totoo lang, hindi sigurado si Xiaolong kung ito ay isang kayamanan, ngunit hindi ito dapat isang ordinaryong bagay. Nazo ito. Sa unang pagkakataon na tumakbo si Baizu sa ilalim ng pool para nakawin ng Dragon Crystal na damo, ay natuklasan ni Xiaolong at nahulog habang hinahabol. Dahil magkasama ang Sword Immortal at si Baizu, dapat silang ibalik sa orihinal na may-ari. Nadismaya si Ye Fan saglit, at inisip kung bakit ang kayamanan ay talagang bagay ng maliit na panda, at kababalik lang nito. Napakadering ng munting panda na ito, 3 beses pa siyang naglakas loob na pumasok. Kaagad pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nakaramdam na naman ako ng kakaiba. Sa unang pagkakataon na narinig ko na ang mga halimaw ay nagdadala rin ng kanilang sariling mga kayamanan. Lord Sword Immortal, sandali lang. Inikot ng Crocodile Dragon King ang kanyang katawan at nag-drill pabalik sa isang siwang ng bato. Maya-maya, isang metal na kwintas ang iniluwa nito. Tiningnan ni Ye Fan ang chain na ito, at hindi inaasahang naramdaman na ang bagay na ito ay nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na pamilyar na lasa. Pero sigurado siya na hindi pa siya nakakita ng ganoong bagay. Isa itong palawit na metal na may kulay na tanso na katulad ng longevity lock, at mukhang isang nameplate. Hindi maiwasang magtaka ni Ye Fan, may nagmamay-ari kaya itong maliit na panda. Parang gawa ng tao. Hindi maintindihan ni Ye Fan ang teksto sa itaas, lalo na bilang karagdagan sa ilang malalaking karakter sa harap, mayroon ding grupo ng maliliit na karakter na nakasulat sa likod. Pinag-isipan ito ni Ye Fan saglit, ngunit kinailangan itong alisin sa ngayon at pag-aralan ito sa ibang pagkakataon. Sa ilalim ng papuri ng Crocodile Dragon King, umalis si Ye Fan sa malamig na pool at bumalik sa dalampasigan. Ang pulang panda ay nakahiga sa dalampasigan, may hawak na isang ligaw na prutas na kahawig ng isang pipino sa kanyang mga paa, niblang ito sa sarap. Inilabas ni Ye Fan ang kwintas at pinagpag, "Oy, sa iyo ito." Ang liit. Nakita ng panda ang kadena, lumiwanag ang kanyang mga mata, inihagis niya ang ligaw na prutas, hinawakan ang kwintas, at isinabot sa hangin. Tiningnan ito ni Ye Fan ng nagmamadali, hindi napigil ang matawa, hinawakan ito, at inilagay ang kwintas sa leeg nito. Gayunpaman, ang maliit na panda ay tumingin kay Ye Fan, tumagilid ang kanyang ulo at nag-isip, pagkatapos ay tinanggal ang kwintas at ibinigay ito kay Ye Fan. Medyo naguluhan si Ye Fan, ano ang ibig sabihin nito? Ang bagay na ito ay tila napakahalaga dito, ngunit bakit ito dapat ibigay sa kanya? Gusto mong ibigay sa akin? Tanong ni Ye Fan. Tumango ang maliit na panda. Kinuha ni Ye Fan ang kadena, inabot at hinaplos ang makapal na metal na plate, maingat na sinuri ito. Sa totoo lang, naramdaman niya talaga na parang may tadhana sa kanya ang bagay na ito. Ang pakiramdam na ito. Naranasan ko ito dati. Oo. Umangat ang ulo ni Ye Fan, at bigla siyang may naisip, at nagmamadaling kinuha ito sa storage ring. Ang sungay ng hayop na iyon na hindi alam kung saan nanggaling. Sa pagtingin sa sungay ng hayop sa kanyang kamay at sa metal na karatula, sa wakas ay naunawaan ni Ye Fan ang dahilan ng pagiging pamilyar na ito. Noong siya ay nasa Ancient Immortal Spirit Realm at kinuha ang sungay ng hayop na ito ay dahil din sa pakiramdam niya na ang bagay na ito ay may kaugnayan sa kanya at may isang uri ng mapagmahal na pakiramdam. Bakit ganito? Hindi napigilan ni Ye Fan na bamulong sa sarili. Sa oras na ito, bigla niyang natuklasan na ang maliit na panda sa kanyang harapan, sa sandaling makita niya ang sungay, ay tuwang-tuwang niyakap ng isang oso at niyakap ang sungay. Aray, aray. Ang maliit na panda ay tila nakita ang kanyang sariling mga kamag-anak, at ang sigaw ay napuno ng malalim na pag-iisip. Si Ye Fan ay nakatitig ng walang laman sa eksenang ito, habang iniisip niya ang koneksyon sa pagitan nila. Lahat ng biglaan. Mula sa loob ng sungay ng hayop, isang nangingibabaw na mental shock ang bumuhos sa utak ni Ye Fan. Nakaramdam si Ye Fan ng kirot sa kanyang ulo, at pagkatapos noon, nalaman niya na ang isang memory image na hindi sa kanya ay itinanam sa kanyang isipan. May malawak na lupain, umaagos ang dugo kung saan-saan, at tila pula ang langit. At sa malawak na mundong ito, isang malabo at marilag na figure ang nakatayo doon, na parang simboryo ang buong kalangitan. Nang subukang tingnan ni Ye Fan kung ano ang hitsura ng figure, hindi na niya ito makita. Si Ye Fan ay bumalik sa kanyang katinoan at nalaman na siya ay pawis na pawis at ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Muli niyang ibinaba ang ulo at tiningnan ang metal sign sa kamay niya. Isang kakaibang sitwasyon ang nangyari siya, nakilala niya ang mga salita dito. Megatron Invincible Saint General. Hindi napigilan ni Ye Fan ang pagkibot ng kanyang mukha pagkatapos basahin ang malalaking karakter na iyon, at pagkatapos ay sinulyapan ang pulang panda sa kanyang harapan. Hindi ba ito? Talagang pinag-uusapan ka? Aw! Ang chubby little guy ay nagtaas ng ulo at kumpiyansa na sumang-ayon. Natural na hindi naniniwala si Ye Fan. Pangalan lang dapat. Baliktarin ito at tingnan ang maliit na letra sa kabilang panig. Sandali. Pakiramdam ng buong pagkatao ni Ye Fan ay wala na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Goosebumps ang buong katawan niya, halos hindi malaglag ni Ye Fan ang metal sign sa lupa. Pagkakawatak-watek. Sa likod, talagang itinatala nito ang paraan ng pagkakawatak-watek.
Kinokontrol ni Yefan ang kanyang emosyon, inihambing ang salita sa salita, at sa wakas ay natukoy na ito ay ang pagkakawatak-watik ng kanyang sariling kultibasyon. Ang paraan ng disintegrasyon ay talagang hindi komplikado, kaya kahit na ang wika ay naiiba, wala talagang pagkakaiba. Dahil ito ay isang pagpapatiwakal na paraan ng pakikipaglaban, simple at bastos, ito ay walang iba kundi isang magsasaka na maglakas loob na gamitin ito, maaari ba itong gamitin? Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Yefan ang paraan ng pagkakawatak-watik na naitala sa isang tunay na bagay. Ha! Huminga ng malalim si Yefan, umupo, at tahimik na nag-isip. Unti-unti niyang napagtanto na ang lahat ng ito ay hindi nagkataon lamang. Ang mga sungay ng hayop, ang paraan ng pagkakawatak-watik, mga metal na kwintas, mga pulang panda. Ito ay hindi ilang mga pakikipagsapalaran, ngunit lahat sila ay magkakaugnay. Dahil sa kanyang pagkawatak-watik sa pamamagitan ng paglilinang, naramdaman niya ang sungay ng hayop, at dahil sa sungay ng hayop at pagkawatak-watik, natagpuan siya ng pulang panda. Ang kwintas na ito ay ang pinakamahusay na patunay na ang lahat ng ito ay konektado. Ang dahilan kung bakit ang mga sungay ng hayop ay hindi pinapansin ng iba ay dahil hindi sila nilinang at nagkawatak-watik. Kung hindi ako nagtanim at nagkawatak-watik, o naging tamad na bigyang pansin itong tila walang kwentang sungay ng hayop, marahil. Iba na sana ang lahat ngayon. Huwag. Ay ang lahat. Talagang hindi pareho. Kinamot ni Yefan ang kanyang buhok at sumakit ang ulo. Tama ba ang pinili niya? O nakapasok ka na ba sa isang mahusay na disenyong laro ng chess? Aw, nakita ng maliit na panda si Yefan na tulala sa oras na ito, na may dalawang paa sa harap sa tiyan ni Yefan, tumangala sa kanya, na parang nagtataka, kung ano ang iniisip ng lalaki. Bumalik sa katinuan si Yefan at bumantong hininga, sa kasamaang palad. Hindi mo ako kakausapin, o matutulungan mo akong sagutin ang aking mga tanong. No way. Isang hakbang na lang, kailangan ko pang bumalik sa Imperial City sa lalong madaling panahon, the rest, dahan-dahan akong mag-iimbestiga sa hinaharap. Sabi ko, bata, babalik ako sa Imperial City, nagpaplano ka bang? Bago natapos ni Yefan ang kanyang tanong, ang maliit na panda ay mahigpit na nakahawak sa sungay, na parang determinadong tumatangging bumitaw. Yefan pouted, okay, anyway, kailangan talaga niyang maunawaan, kung anong mga sekreto ang nakatago sa likod ng lahat ng ito, ang batang ito ay maaaring ang pangunahing link, at hindi dapat maging problema na dalhin ito ng mag-isa. Okay, isasama kita, tumigil ka sa pagyakap, ibabalik ko ang sulok na ito sa storage ring, nakangiting sabi ni Yefan. Mabilis na umakyat ang maliit na panda sa balikat ni Yefan ng may kasiyahan, at muling naging isang panda pendant. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.